Oh, wait, what? Gulat na gulat at pagtatakang tanong ni Pablo kay Don Severino. Nahihibang ka na ba, Dad? What are you? Some crazy old man? Sambit niya, lalo na mabasang imbes na pangalan niya ang nasa marriage certificate at hindi ang kanyang ama. Look, son. Ambang paliwanag naman ni Don Severino sa pagbabakasakaling baka maunawaan naman ng kanyang nag-iisang anak at tagapagmana ang nais niyang gawin para sa kinabukasan at ikakabuti nito. No! What the? Are you being for real right now? I left America for this? Gigil na dugtong pa ni Pablo at halos hindi niya may pinta ang magkahalong galit at pagdududa sa lahat ng nangyayari. Hindi naman makaimik si Maurice isang banda. Habang nakatingin lamang sa lalaking kanyang pakakasalan, na mistulang ayaw pa yatang maituloy ang ugnayan nilang dalawa. Anak, bulong ni Aling Julieta kay Mauri. Papansing iba na nakaguhit sa ekspresyon sa mukha nito. Tipid na ngumiti si Mauri sa kanyang ina. You're unbelievable. Hindi naman makapaniwalang wika ni Pablo habang pailing-iling. Mistulang, lubhang disappointed sa kakagawa ng kanyang ama. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sa isang marangyang party sa Amerika, si Pablo ay tila lost na sa mundo ng alak at kasiyahan. Ang musika ay umaabot sa kabila ng dingding ng malalaking pader ng nightclub. Ang mga ilaw ay kumikislap at ang mga tao ay masigasig sa pag-aasikaso ng kanilang mga inumin at nakikipagsayaw. Meron pang ibang mga gumagawa ng extreme na mga bagay at halos lahat ay na-engage sa malalaswang activities na para bang normal lamang iyon sa gabi-gabing senaryo sa nightclub. Woo! Hiyaw pa ni Pablo nang matapos siya sa paglakok ng isang bote ng alak. Baliwala lamang sa kanyang kalasingang natatamasa. Si Pablo na ngayon umaabot na sa estado ng pagiging magaan ang pakiramdam dahil sa dami ng nainom, ay tila wala nang pakialam sa paligid. Ang kanyang mga kaibigan ay nagsasaya sa gitna ng party at nasa gitna rin siya ng agos ng mga iyon. Hey there, baby! Malanding bulong sa kanya ng isang babae. Agad naman siyang sinunggapan ng halik nito na siyang sinuklian naman ni Pablo. Ramdam pa niyang idinidiin ng babae ang katawan nito sa kanya at maya-maya pa ay meron ding kumandong na babae sa kanya at pinaglaruan naman ang bawat parte ng kanyang katawan. That's right, keep on doing that, ladies. Utos ni Pablo na para bang nasa langit dahil sa sensasyong kanyang nararamdaman. Habang ang kanyang mga kaibigan ay nag-uusap at nagtatawanan, at habang abala siya sa kanyang ginagawa kasama ang mga hindi kilalang babae, ang kanyang telepono ay biglang nag-ring. Ang tunog ng telepono na sa tingin niya ay isa lamang istorbo sa kanyang kasalukuyang estado ay tila lumalaban sa tunog ng musika. Your phone is being a bummer. Reklamo ng babaeng kanyang kahalikan dahil nararamdaman nito ang pag-vibrate ng telepono. Don't mind that, babe. Nakangising wika naman ni Pablo at akmang hahalik pa sa dalawang dalaga pero nairita na ang mga ito dahil sa abala ng tawag. What? Damn it. Reklamo ni Pablo nang iwan siya ng mga dalagang kahalikan. Nilingon niya ang teleponong walang awat sa pagkislap at pagriring. Nabasa niya ang pangalan ng tumatawag. Ang tumatawag ay ang sekretarya ng kanyang ama na nasa Pilipinas. Ang ama na isang tao na matagal niya nang hindi nakikita o nakakausap. Paulit-ulit na nag-ring ang telepono na kukuha lamang niya mula sa kanyang bulsa. Inilapit niya sa mukha niya ang telepono at tiningnan ng screen. Ang pangalan ng sekretary na si Miss Carla ay muling lumabas. Sa halip na sagutin ang tawag, ipinasya niyang ibaba ang telepono. Freaking disturbance! Giit ni Pablo at saka muling uminom ng alak. Ngunit sa kabila ng kanyang pagpipilit na magpatuloy sa kasiyahan, ang telepono ay nagpatuloy sa pag-ring.
Parang isang inis na alon na hindi mapigil. Pablo, answer the freaking phone! These ladies want to make out with you, sabi ng isang kaibigan. Ang boses ay hindi na marinig sa ingay ng party. Ngunit si Pablo ay nagpatuloy sa pag-inom ng kanyang cocktail. Tinangkang balewalain pa rin ang tawag. Ngunit sa wakas, ang tawag nila ay tila ay hindi nagbigay ng puwang para sa kanyang kapayapaan. Para bang nananadya ito, talagang gustong inisin si Pablo at istorbohin ang gabi ng kanyang kasiyahan. Paulit-ulit na ito hanggang sa napilitang sagutin ni Pablo ang telepono. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng inis at pagdududa. Hello? For pet's sake, bakit ka ba tawag ng tawag? Ang bulyaw niya sa telepono. Can't you see I'm having the time of my life? If Dad wants anything, screw him. Mr. Pablo, magandang gabi po, sagot ng secretary. May tono ng paggalang sa kanya kahit pa masama ang naging pagbungad ni Pablo. Pasensya na po kung naabala kayo. May urgent request po kasi ang iyong ama. Kailangan daw po kayong umuwi sa Pilipinas. Wika naman ni Miss Carla. Nag-aalala si Pablo sa biglaang balita. Ang kanyang puso ay nagpapump ng mas mabilis na dugo. Dala marahil ng rush ng alak. Ngunit nananatiling matigas ang kanyang tono. Ano bang pakialam ko sa request ng tatay ko? Nasa gitna ako ng party rito, oh. I don't give a damn. Pasensya na po, Mr. Pablo, pero po, ikakasal ang iyong ama sa kasambahay ninyo sa Pilipinas at gusto po niyang makita kayo roon. Tugon ng sekretary. What? Bulalas ni Pablo nang marinig ang balita. Ang mga salitang yon ay parang isang suntok sa sikmura ni Pablo. Ang pag-aalala niya ay para bang tumaas bigla. Bakit kailangan ng isang kasambahay? Ang kanyang ama na dapat ay isang taong may dignidad ay tila bumababa sa pamantayan ng isang kasambahay? Ang lahat ng sakit at pangungulila na itinago niya sa nakaraan ay biglang bumalik. At bumalik din sa alaala niya ang kanyang ina na si Doña Carmen. Talaga bang kailangan ko umuwi? At bakit kailangan ko pang magpakita sa kasal na yan? Tanong ni Pablo, parang may halong pagrereklamo. Oo, Mr. Pablo eh. Ang inyong ama ay nagmamakaawa na makita kayo sa espesyal na okasyong ito. Ang kasal ay sa loob na ng 3 araw, kaya sana po ay magdesisyon kayo agad. Sabi pa ng sekretary. Dahil nga sa bigat ng balita at ang inis na dulot ng tawag, hindi na mapigilan ni Pablo ang pagpigil sa kanyang emosyon. Sinagot na lamang niya na magkaroon siya ng desisyon at sinara ang tawag. Ang party sa Amerika na dati ay puno ng saya, ay tila ba nawala ng kulay at sigla. Dude, where are you going? Hindi naman pinansin pa ni Pablo iyon at dire-diretso lamang na lumabas ang nightclub. Bumalik siya sa kanyang apartment kung saan ang malamig na kapaligiran ay tila nagpapakilala ng higit na katahimikan sa kabila ng pagkakahiwalay niya sa mundo ng kasiyahan. Naupo siya sa kanyang sofa. Ang kanyang katawan ay tila pagod na mula sa dami ng nainom. At kasabay noon ang kanyang isipan ay bumalik sa mga nakaraang taon, sa mga alaala ng pagkamatay ng kanyang ina. Noong siya ay halos 10 taong gulang pa lamang, ang kanyang ina ay labis na nagdusa mula sa sakit na cancer. Hiniling ni Doña Carmen noon na manatili sa Pilipinas at hindi na sana magpunta ng Amerika para sa paggamot. Subalit, ang tatay niya si Don Severino ay nagdesisyon pa rin dalhin siya sa Amerika para sa isang eksperimento na paggamot. Kahit na labis na namumulila ang kanyang ina sa pagkakaroon ng pamilya, sa tabi nito sa huling bahagi ng kanyang buhay. Ngunit sa huli, hindi rin natupad ang hiling ng kanyang ina. Namayapa siya sa Amerika, sa kabila ng lahat ng pagsusumikap, sa kabila ng pagnanais si Don Severino na magtagumpay. Hindi niya nakayanang mapanatili ang buhay ng kanyang asawa. Matapos ang pagkawala ng kanyang ina, nagkaroon ng malaking hidwaan sa pagitan nila ng kanyang tatay. Si Pablo ay umalis ng Pilipinas at nagpunta sa Amerika. Naiwan ang kanyang ama na mag-isa. Ang kanilang relasyon ay tila natapos na dahil sa hindi pagkakaintindihan at sama ng loob.
Ngayon, ang balita ng kasal ng kanyang tatay ay tila isang pangitain na bumabalik sa nakaraan. Ang tanong na kung dapat bang umuwi para pigilan ang kasal ay nagbigay sa kanya ng magkasalungat na damdamin. Hindi pa rin niya masyadong maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Magkakahalong galit, lungkot, pangungulila at pagtataka. Muli niyang naisip kung baka ang kasambahay-bahay may masamang layunin sa kanyang tatay, na baka inaabuso ang kanyang kahinaan at edad. Baka naman ninanais lamang ng kasambahay na malimas ang kanilang kayamanan. Ang mga tanong na ito ay nagpatuloy sa kanyang isipan. Habang siya ay nakaupo sa kanyang sofa, ang kanyang kamay naman ay nakalapat sa kanyang muka. Ang panghihina ay halata sa kanyang mga mata. Sa kabila ng kanyang tahimik na buhay sa Amerika, ang balitang yon ay tila isang bomba na sumabog sa kanyang mundo. Ang mga pangarap niya ng kapayapaan at kaligayahan ay biglang natangay ng hangin ng nakaraan. Ang kanyang pag-aalala sa kapakanan ng kanyang tatay, ang pagkakahiwalay sa kanilang pamilya at ang pagkakaunawaan na ang lahat ng ito ay nagpapakita ng kakulangan sa pagkakaayos ng kanilang buhay ay nagbigay sa kanya ng walang kapantay na pag-aalala. Kung tutuusin, sumumpa si Pablo na puputulin niya ng ugnayan nilang dalawa ni Don Severino. Pero dahil sa balitang iyon, alam niyang malayo sa posibilidad na mangyari iyon. Sa wari kasi niya ay isang kabastusan na magaganap na kasal sa kanyang yumaong ina. Damn you, Dad! Bulong pa ni Pablo sa kanyang sarili. Sa huli, nagdesisyon siya na kailangan niya munang magpahinga at mag-isip. Ang kanyang desisyon ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago at ang kanyang tahimik na buhay sa Amerika ay maaaring magbago ng hindi inaasahan. Ang hamon ng pagtanggap sa nakaraan at ang paggawa ng tama para sa kanyang pamilya ay tila isang mahirap na pagsubok na hindi niya alam kung paano haharapin. Ang balita ng kasal ay tila isang hudyat na kailangan niyang muling pag-isipan ng lahat. At ang kanyang puso ay naglalakbay sa pagitan ng pagiging makasarili at pagkakaroon ng malasakit sa nag-iisang pamilya. Wow, Nay! Napakaganda naman dito! Ang araw na iyon ay puno ng pagkamangha para kay Maury. Bilang isang probinsyana, hindi pa siya nakakapunta sa ganoong klase ng subdivision, kaya't bawat hakbang niya patungo sa mansyon ay puno ng pagkamangha. Ang mga malalaking bahay, magagandang halaman at ang katahimikan ng lugar ay tila isang panaginip na hindi niya inaakalang magkakatotoo. Ang kanyang ina na isang caregiver ang kumuha sa kanya para tumulong sa mansyon na iyon. Kaya't bagamat may kaba, puno siya ng pag-asa na makakapagtrabaho sa magandang lugar na ito. Pagdating nila sa mansyon, agad silang sinalubong ng maginhawang hangin ng veranda. Maging magalang ka, Maury. Nakita nila si Don Severino na nakaupo sa isang maluwag na upuan sa gilid ng veranda. Ang kanyang ina naman na si Julieta ay napakaabala sa pag-aalaga kay Don Severino mula na magkasakit ito. At makalipas ang ilang taon na pag-aalaga, tila naging bahagi na siya ng pamilya. Lumapit sina Maury at Aling Julieta kay Don Severino. Bumati muna ang kanyang ina at tumingala doon si Don Severino upang tingnan silang dalawa. Siya ba ang bagong dalaga? Tanong ni Don Severino. Ang tinig ay may halong kuryosidad at pag-aalala. Opo, Don Severino. Siya po si Maury, ang anak ko. Sagot naman ni Aling Julieta. Ang boses ay puno ng paggalang. Napansin ni Maury ang isang makahulugang tingin na nagpalipat-lipat sa pagitan ni Don Severino at Aling Julieta. Ang mga mata nila ay tila may sinasabi na hindi mo maunawaan. Ang tingin na iyon ay nagdulot sa kanya ng hindi maipaliwanag na pagtataka. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng mga tingin ng iyon, ngunit naiwan siyang naguguluhan. Pumunta ka na sa kusina at mag-umpisa ka na maghiwa ng mga Ricardo. Ihanda mo na rin ang specialty mo ang kaldereta, anak, para matikman ni Don Severino. Sabi ni Aling Julieta kay Maury. Nagtataka naman si Maury dahil ang alam niya ay magiging labandera siya roon. Pero cook na pala ang kanyang tungkulin. Ang pagmamalaki sa kanyang bagong trabaho ay nangingibabaw sa kanyang isip, kaya't hindi siya tumutol. Sige ho, Nay. Matapos umalis si Maury ay nagpatuloy ang pag-uusap sa veranda. Si Don Severino, Aling Julieta ay nag-uusap ng masinsinan.
Sigurado ka bang ipagkakaloob mo siya kay Pablo? Tanong ni Don Severino. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Oo, Don Severino. Mabait naman si Maury. Hindi siya magiging problema para kay Pablo. At kung may gusto man ako, iyon ay makahanap siya ng isang taong mabait at responsable na makakasecure sa kanyang future. At si Pablo, siya ang tingin kong taong yan. Sagot ni Aling Julieta. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa para sa kanyang anak na dalaga. Ang pag-uusap na iyon ay nagbigay daan sa isang plano na hindi pa alam ni Maury. Ang layunin ng plano ay ang ipakasal si Pablo kay Maury. Pero, ipinalabas lamang nila si Don Severino ang ikakasal sa kasambahay upang mag-trigger ng emosyonal na reaksyon mula kay Pablo at umuwi siya ng Pilipinas. Dahil sa matinding sakit at edad ni Don Severino, siya ay naglalayo na magkaroon ng apo at masigurong magkakaroon ng pamilya ang nag-iisa niyang anak. Sa kabila ng kanilang plano, wala sa kanilang kaalaman na narinig ni Maury ang lahat ng ito. Habang siya ay nag-aasikaso sa kanyang mga gawain sa kusina, ay meron sana siyang nais itanong sa kanyang ina. Pero natigilan siya nang marinig ang pag-uusap ng dalawa. Nagkaroon ng kanyang puso ay puno ng pagkabahala sa kanyang narinig. Ang balitang ito ay nagdulot sa kanya ng mga katanungan. Bakit nila kailangan ng ganitong plano? Ano ang papel niya sa lahat ng to? Bumalik sa kanyang isipan ang mga pangarap na meron siya noong bata pa. Napagtanto niya na siya ay malayo na sa mga pangarap na iyon. Sa halip na makahanap ng mas magandang buhay, siya ay napunta sa isang sitwasyon na tila puno ng manipulasyon at pagsasamantala. Ngunit sa kabila ng lahat ng to, ang determinasyon niyang makamit ang isang mas magandang kinabukasan ay patuloy na nagtutulak sa kanya. Ang mga pangarap na ito ay nagbibigay sa kanya ng lakas upang mananatiling positibo kahit na naguguluhan siya sa mga nangyayari. Hindi niya alam kung paanong haharapin ang mga darating na araw, ngunit alam niyang kailangan niyang maging matatag. Ang kanyang mga plano at pangarap ay tila na bago sa isang iglap. Ngunit ang kanyang pag-asa na magtagumpay sa buhay ay hindi natitinag. Sa waring niya ay hindi naman gagawa ng kahit na ano ang kanyang ina na siyang maglalagay sa kanya sa kapahamakan. Sa kabila ng kanyang mga pag-aalinlangan at pag-aalala, nagpatuloy si Maury sa kanyang trabaho. Habang siya ay nag-aasikaso ng mga rekado, ang mga salitang narinig niya sa veranda ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Ang plano na ipakasal siya kay Pablo ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Ngunit siya ay nagtangkang maging maayos sa kanyang trabaho. Ang kanyang puso ay puno ng mga tanong. Ngunit sa ngayon, ang tanging makakaya niya lamang na gawin ay ang magtrabaho ng maayos at maghintay sa mga susunod na mangyayari. Ano bang layunin ni nanay? Puno ng pagtatakang tanong ni Maury sa sarili. Sa loob ng maliit na silid ng kanilang dinutuluyan sa mansyon, si Maury ay naglalaban sa kanyang mga damdamin. Ang mga salitang narinig niya mula sa pag-uusap ni na Aling Julieta at Don Severino ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Habang nag-aasikaso siya ng mga gamit, ang kanyang puso naman ay puno ng kalituhan. Kamusta anak? Okay bang simula ng trabaho? Pagkamusta ni Aling Julieta nang siya ay makapasok sa silid. Pero hindi na napigilan pa ni Maury ang kanyang sarili. Nay, kailangan nating pag-usapan to. Mika ni Maury, na ang tinig niya ay puno ng pigate. Ang alin, anak? Hindi ko na ho kayang itago pang nararamdaman ko. Ano bang nangyayari sa atin? Iniwan ko ang buhay ko sa probinsya para makatulong sa'yo. Pero hindi ko inaasahan na ipapakasal mo ako sa isang lalaki na hindi ko man lang kilala. Hindi ba't hindi mo kinagalang ang aking mga desisyon sa buhay? Masakit para sa akin yun, Nay. Ano bang gusto mong mangyari sa akin? Anak, ang mga mata ni Aling Julieta ay puno ng lungkot at pag-aalala habang siya ay humarap sa kanyang anak. Pasensya ka na, anak. Hindi ko ibig na saktan ka. Ang tanging layunin ko lang ay makahanap ng magandang oportunidad para sa inyo. Alam mong mahirap ang buhay sa probinsya at ang tanging gusto ko lang naman ay mahanap ka ng isang pagkakataon na makapagbagong buhay.
Plano naman ni Aling Julieta na sabihin ang totoo kay Maury. Hindi lamang niya inaasahan na mas mauna pang malaman ng anak ang totoo kesa masabi niya ito sa kanya. Hindi naman malaman ni Maury kung paanong tatanggapin ang sinabi ng kanyang ina. Ma, ang mga lalaki sa baryo natin ay hindi rin naman ideal. Pero hindi naman itong inaasahan ko. Pinapangako mo ba sa akin na magiging maayos ang lahat? Kasi mukhang hindi naman ito ang pinapangarap ko. Wala akong karanasan sa mga ganitong bagay. Maury, sabi ni Aling Julieta, ang tinig ay puno ng sakit. Ang mga lalaki sa baryo natin, karamihan ay mga walang hinaharap. Ang tatay mo, hindi rin siyang lalaking inakala ko noon. Hindi ko rin alam kung anong nangyari. Ang gusto ko lang ay hindi ka matulad sa akin. Wala akong pagkakataon na magtagumpay. At ang tatay mo, alam mo naman kung anong buhay na binigay niya sa akin. Puno ng paghihirap at sakit. Gusto ko lang na makahanap ka ng isang buhay na mas mabuti kaysa sa akin, anak. Gusto ko lang na maging maayos ka. Nay naman, hindi ko naman sinasabing ayoko ng tulong mo. Pero bakit kailangan mo gawing paraan ng pag-aasawa ko para sa mga plano mo? Hindi mo ba naisip ang nararamdaman ko? Ang sigaw ni Maury. Ang mga luha ay naglalakbay sa kanyang mga mata. Si tatay, lasinggero at nang-aabuso. Hindi ko kayang bumalik sa ganung buhay. Paano kung ganun ang magiging asawa ko? Ganun lang ba kadaling magtiwala para sa'yo, Nay? Ganun lang ba kadaling ipagkatiwala ako sa iba? Alam ko, anak. Sagot ni Aling Julieta. Nag-uumapaw naman ang pagsusumamo sa kanyang boses. At iyon mismo ang dahilan ko kung bakit gusto kong maging maayos ka. Hindi ko alam ang mangyayari sa hinaharap. Pero ang tanging layunin ko ay ang makahanap ka ng isang lugar kung saan maaari ka magtagumpay. Ang tatay mo hindi naging mabuting haligi ng pamilya. Kung maaari lang, ayoko matulad ka sa akin. Hindi ko gustong ikaw ay maghirap at tulad ko. Dahil masakit at mahirap ang pinagdadaanan ko, anak. Mabuting tao ang anak ni Don Severino. Nagmuni-muni si Maury. Ang puso niya ay naguguluhan sa lahat ng narinig. Naiintindihan ko ang lahat ng ginagawa mo para sa akin, ay. At hindi ko kayang itapon ang sakripisyo mo. Pero, paano ko ang tinutukoy mong oportunidad ay isang bagay na hindi ko pala kayang yakapin? Ano mangyayari sa akin? Hindi naman lahat pwedeng idaan na lang sa tiwala. Hindi naman luwatin lubusang kilala ang pamilya ni Don Severino. Ipinapangako ko sa iyo, Maury. Tugon ni Aling Julieta. Ang tinig ay naglalaman ng pag-asa at paniniguro na hindi kita basta-basta isusuko sa isang masamang sitwasyon. Alam mo naman ikaw ay mahalaga sa akin. Gusto ko makahanap ka ng mas mabuting kinabukasan kesa sa kung anong meron tayo ngayon. Kung si Pablo ay hindi magiging mabuting tao para sa'yo, hindi ko ipipilit sa'yo ang plano na to. Pero ang tanging layunin ko lang ay ang iyong kinabukasan. Sana, maintindihan mo ako. Si Maury napahawak sa kanyang ulo. Ang kanyang mga kamay ay naglalaman ng pagkalito at bigate. Kung gano'n ay papayag na lang ako. Alang-alang sa'yo. At alang-alang sa lahat ng mga sakripisyo na ginawa mo para sa akin. Hindi ko na lang siguro ipagpapaliban ang desisyong to. Para sa'yo, Nay. Nagyakapan sila ni Aling Julieta at ang kanilang mga luha ay nagsalita ng mas malalim na damdamin kesa sa mga salitang kanilang nasabi. Ang kanilang pagyakap ay puno ng sakit at pag-asa. Isang simbolo ng pagmamahal at sakripisyo na hindi madaling ipaliwanag. Simbolo ng isang matibay na relasyon sa pagitan nilang mag-ina. Kinagabihan matapos ang isang araw na pag-aasikaso at pag-iisip, nagpa siya si Maury na magmuni-muni sa mansyon. Natapos siya na magluto para kay Don Severino, ngunit hindi pa rin siya inaantok. Habang naglalakad siya sa paligid ng mansyon, napansin niya ang isang lumang piano sa isang sulok ng silid. Ang piano ay may makapal ng alikabok, na tila nagpapakita ng mahabang panahon na itong hindi nagagamit.
Isang bagay ang tumulong sa kanya na lapitan ng piano. Ang mga picture frames na nakalagay sa ibabaw nito. Isa-isa niyang inalis ang alikabok at tiningnan ng bawat larawan. Ang ilang mga larawan ay nagpapakita ng mga magagandang tanawin at okasyon, ngunit isang larawan ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang isang malaking family picture na nakalagay sa gitna ng bahagi ng piano. Masaya pala talaga dati si Don Severino. Puna pa ni Maury habang sinisipat ang mga larawan. Ang picture ay nagpapakita ng isang mag-asawa na kung susuriin ay tila magkaibang henerasyon mula sa mga magulang ni Maury. Ang mag-asawa ay tila maligaya at sa kanilang tabi ay mayroong batang lalaki. Ang batang lalaki ay mukhang pamilyar at ang tingin ni Maury sa larawan ay nagbibigay sa kanya ng pakiramdam na parang nakita niya na ito noon. Ang batang lalaki ay tila may katangian na hawig ng kay Don Severino. Habang pinagmamasdan ng larawan, naisip ni Maury kung sino nga ba ang batang yon. Bakit tila ba may connection siya sa batang yon? Hanggang sa mapasinghap na lamang si Maury nang makilala kung sino nga ba ang bata. At ang maalala kung ano ang connection niya sa batang yon. Sa parehong oras, sa kabilang dako ng mundo, si Pablo ay nagdedesisyon na bumalik sa Pilipinas. Klinik niya na ang book ticket at nakaschedule na siya na umalis agaran. I've got to stop him from making dumb decisions. Bulong ni Pablo sa sarili. Ang matinding pagnanais sa pigilan ng kasal ng kanyang ama, na sa tingin niya ay isang kahibangan, ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang umuwi. Ang desisyon niya ay hindi lamang alang-alang sa kanyang sarili, kundi bilang paggalang sa alaala ng kanyang ina. Kaya naman kumuha na siya ng flight attendant at inayos ang lahat ng kinakailangan upang makabalik na sa Pilipinas. Habang si Pablo ay nag-aasikaso ng kanyang pagbalik, nagpasya siyang ihinto ang anumang plano ng kanyang ama na may kinalaman sa kasal. Alam niyang kailangan niyang ipakita ang respeto sa kanyang ina at tiyakin na hindi mangyayari ang hindi makatarungang plano. Ang kanyang pag-uwi ng puno ng determinasyon at pasa na maiayos ang lahat at masigurong hindi mababastos ang kanyang ina. Sa parehong oras, ang mga pangyayari sa mansyon ay patuloy na nagiging komplikado. Ang plano ni Don Severino at Aling Julieta na pag-aasawa kay Maury ay nagbukas ng maraming tanong. At si Maury ay patuloy na nag-iisip kung ano ba ang magiging hinaharap para sa kanya. Ang mga sakripisyo ng kanyang ina, ang mga lihim ng nakaraan, at ang bagong buhay sa mansyon ay patuloy na magiging bahagi ng kanyang buhay. Lalo na sa oras na may ikasal na silang dalawa ni Pablo. Ang mga susunod na araw ay tiyak na magiging puno ng pagbabago para kay Maury at Pablo, at ang kanilang mga desisyon ay maaaring magdadala ng bagong pag-asa o hindi naman kaya ng mga magugulo at mahirap na hamon sa kanilang mga buhay. Sa kabila ng mga pagsubok, ang pagmamahal, pamilya at pag-asa ay magiging sentro ng kanilang paglalakbay. Ginagawa ito ni Maury para kay Aling Julieta, at si Pablo naman ay maaaring para kay Don Severino, pero higit na para sa kanyang yumaong ina. Habang nakaupo si Pablo sa kanyang apartment sa New York, tinititigan niya ang screen ng laptop kung saan naman nakahain ng confirmation ng kanyang flight pabalik sa Pilipinas. Bawat segundo na tumatakbo ay tila nagpapabigat sa kanyang damdamin. Wala sa plano niyang umuwi, lalo na para sa isang bagay na sa tingin niya ay isang kahibangan. Ngunit alam niyang kailangan niya itong gawin. Out of respect na lang para sa ina niyang pumanaw na. Subalit, kahit alam niyang ito ang nararapat, hindi niya maiwasang magalit at mainis sa desisyon ng kanyang ama. Ang dami kong ginagawa rito. Pabulong ni Pablo sa sarili habang hinahagod ang noo. Pero dahil sa isang desisyon ng matandang yan, mapipilitan pa ako umuwi. Naramdaman niyang tumataas ang tensyon sa kanyang katawan, ngunit pilit niya itong kinokontrol. Sa Amerika ay may sarili siyang buhay, isang matagumpay na negosyo, at isang malayang pamumuhay na hindi nakatali sa anino ng kanyang nakaraan. Ngunit ngayon
nararamdaman niyang parang hinihila siya pabalik sa isang bagay na matagal niya nang tinakasan. Wala naman na siyang choice dahil book na ang kanyang flight at kailangan na rin niyang umalis. Iniisip na lamang ni Pablo na ang lahat ng bagay ay para sa kanyang ina. "This one's for you, Mom." Bulong pa nga niya sa kanyang sarili. Pagkaraan naman ng ilang oras, bumaba na si Pablo sa eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Pagod, jet lag, at lalo pang naiirita. Pagkalabak pa lang niya ay natanggap agad siyang text message mula sa kanyang ama. "Dumiretso ka na sa City Hall." Tila lalong uminit ang ulo ni Pablo. Hindi pa nga siya nakakabawi sa biyahe. Agad na siyang pinapupunta sa lugar kung saan mangyayari ang kasal. Ang galit niya ay tila bulkan na handang sumabog anumang sandali. "Akala ko ba mabibigyan ako ng oras na makakapagpahinga? At bakit militing-militi ka magpakasal?" Bulong pa ni Pablo sa sarili habang mabilis na naglalakad palabas ang airport. Wala namang pakialam sa mga nakakasalubong. Ang isip niya ay puno ng galit at inis. Pinagpipilitan niyang kontrolin ang sarili. Pero ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi niya maunawaan kung bakit ganoon na lamang kabilis magdesisyon ang kanyang ama. Ano bang nangyayari dito? Sa loob ng kotse, pinagmamadali niya ang driver na makarating agad sila sa City Hall. "Can you please drive faster?" Reklamo pa ni Pablo. Ang bawat minutong lumilipas ay tila nagpapalaki lamang ng kanyang galit. Samantala, sa loob ng isang maliit na kwarto, si Maury naman ay kinakabahan habang inaayos ang kanyang sarili. Suot niya ang simpleng puting damit pangkasal na pinili ng kanyang ina. Bagamat maganda ang tela at disenyo nito, hindi niya maiwasang isipin kung ano nga bang kahihinatnan ng araw na iyon. Pakiramdam niya ay binabalot siya ng kaba at takot. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya pagkatapos ng seremonyas. Ang bawat takbang niya patungo sa labas ng mansyon at para makapunta sa City Hall ay tila palayo sa mga pangarap niya at papalapit naman sa isang madilim na hinaharap. Paano kung hindi mabait ang magiging asawa ko? Paano kung tratuhin niya akong parang alipin? Mga tanong na paulit-ulit na bumabalot sa kanyang isipan. Paano kung maging katulad rin ako ni inay? Paano kung maabuso rin ako? Takot na takot si Maury para sa kanyang sarili. Hindi naman kasi ito ang inaasahan at pinapangarap niyang kasal. Nais siyang mapunta sa isang lalaki na mamahalin siya ng lubos. Iyon bang tipong handang ibigay ang buong mundo para sa kanya? Pero dito naman pala siya mapapadpad. Alang-alang na nga lamang talaga sa kagustuhan ni Aling Julieta na masigurong magkakaroon siya ng higit na mas maayos na kinabukasan kumpara sa kanya. Ramdam pa rin ni Maury ang takot. Ngunit kahit anong pilit niyang takasan ng takot na nararamdaman, alam niyang wala siyang magagawa. Para ito sa kanyang ina, para sa kanilang kinabukasan. Walang ibang dahilan, kundi ang isakripisyo ang kanyang sariling kaligayahan para din naman sa kanyang kinabukasan. Pagdating ni Pablo sa City Hall, sumugod siya papasok. Hindi alintana ang mga taong nakatingin sa kanya. Para siyang toro na handang sumugod sa kalaban. Nagtatanong siya kung nasaan nga ba ang seremonyas at mabilis siyang dinala ng staff patungo sa isang maliit na courtroom kung saan naghihintay si Don Severino. Agad niya nakita ang kanyang ama na nakatayo sa tabi ng judge. Tila kalmado at hindi apektado sa bigat ng sitwasyon. "Dad!" sigaw ni Pablo. Halos hindi na napigilan ng sarili. "Ano bang iniisip mo? Bakit mo ba ginagawa to?" Lumapit siya kay Don Severino at sa kanyang galit ay nahawakan niya ang braso ng ama ng medyo malakas. "This is wrong, Dad. This is so wrong. Hindi mo ba naiisip si Mom?" Singhal pa niya. Ngunit hindi natinag si Don Severino. "Walang mali rito, anak," sagot nito puno ng kapanatagan. Hinawakan ni Don Severino ang isang dokumento at iniabot ito kay Pablo. "Basahin mo ito." Nagtaka naman si Pablo at kinuha ang papel mula sa kanyang ama. "Hell, if nothing's wrong, hindi mo iniisip ang mga pangyayari, Dad. It's like you're not even thinking straight." Wika pa ni Pablo. Agad niyang binuksan ito at nagulat sa kanyang nabasa. Ang marriage certificate.
Ngunit mas lalo siyang nagulat na makita ang pangalan niya bilang groom. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Hold on. What the hell is this? Ano to? Bakit pangalan ko nandito? Halos sumigaw na si Pablo. Hindi makapaniwala sa kanyang nabasa. Why is my name here? Dugtong pa ni Pablo habang halos malukot na ang dokumentong hawak. I'm not getting married, son. You are. Diretsong wika naman ni Don Severino. Wait, what? Gulat na gulat at puno ng pagtatakang tanong ni Pablo kay Don Severino. Nahihibang ka na ba, Dad? What are you? Some crazy old man? Bit niya pa, lalo na nang mabasa ang imbes na pangalan niya ang nasa marriage certificate at hindi ang kanyang ama. Look, son. Ambang paliwanag naman ni Don Severino sa pagbabakasakaling baka maunawaan naman ng kanyang nag-iisang anak at tagapagmana ang nais niyang gawin para sa kinabukasan at ikabubuti nito. No! What the hell? Are you being for real right now? I left America for this? Gigil na dugtong pa ni Pablo. At halos hindi na maipinta ang magkahalong galit at pagdududa sa lahat ng nangyayari. Hindi naman makaimik si Maury sa isang banda. Habang nakatingin lamang sa lalaking kanyang pakakasalan, na mistulang ayaw pa yatang maituloy ang ugnayan nilang dalawa. Anak, bulong ni Aling Julieta kay Maury. Nang mapansing iba nang nakaguhit na ekspresyon sa mukha nito. Tipid naman ang umiti si Maury sa kanyang ina. You're unbelievable. Hindi naman makapaniwalang wika ni Pablo habang pailing-iling. Mistulang lubhang disappointed sa kagagawan ng kanyang ama. Pablo anak, nagsimula si Don Severino. Ang tono ng boses nito ay mabigat at puno ng damdamin. Matanda na ako at may sakit na. Hindi ko na alam kung hanggang kailan pa ako mabubuhay. Ang tanging hiling ko na lamang ay makita kang may sarilang pamilya bago ako mawala. Anak, gawin mo to para sa akin. Please. Pakiusap ni Don Severino. Hindi makapagsalita si Pablo. Nagulat sa kanyang mga nalaman at napatingin din sa kanyang ama. Nakita niya sa mukha ng kanyang ama ang pagod, ang bigat ng responsibilidad na dala nito. Napansin niya namang nangingilid ang mga luha ng mga mata ni Don Severino at doon niya naramdaman ang bigat ng kanyang sinabi. Parang bumagsak ang buong mundo kay Pablo. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Galit, inis at awa, lahat ng emosyon ay nagsama-sama sa kanyang dibdib. Dad, pero nagsimula si Pablo. Ngunit hindi na natuloy ang sasabihin. Nakita niya nagsalita pa si Don Severino. Ngunit ang kanyang mga salita ay para bang tunog na lamang na hindi niya maintindihan. Hindi na siya makapag-isip ng maayos. Nakikiusap ako anak. Mahinang sabi ni Don Severino. Halos mapaluhod na sa harap ng kanyang anak. Gawin mo na ito para sa akin. I know everything is not well between the two of us. This is my only request, son. Do this for me, please. Tila nawala naman ng lakas si Pablo. Wala siyang ibang magawa kundi ang sumang-ayon. Tumango siya ng marahan at pilit na iniintindi ang sitwasyon. All right then. It doesn't seem like I have any other choice, don't I? Pablo anak. Mahinang pagtawag pa ni Don Severino sa kanya anak. I am not doing this for mom. Seryosong tugon naman ni Pablo. Let's get this over with. Wika pa niya. Napatingin pang muli si Maury kay Aling Julieta at marahan lamang siyang itinulak nito sa tabi ni Pablo para maayos na ang lahat. At doon sa isang simpleng seremonya, idinaos ang kasal. Subalit sa sobrang preoccupied ni Pablo sa kanyang mga iniisip, hindi niya napansin ang mukha ng babaeng kanyang pinakasalan. Ang kanyang isipan ay lumilipad, puno ng mga alaala ng kanyang ina at ang kanyang galit sa desisyon ng kanyang ama. Wala siyang pakialam sa nangyayari sa paligid niya, para bang ang lahat ay nasa ilalim ng tubig, malabo, malalim at malayo. Pagkatapos ng seremonya, sinamahan si Pablo at ang kanyang bagong asawa patungo sa kanilang in-law suite na kalapit na bahagi ng mansyon. Ang lugar ay madilim at tahimik, para bang sumasailalim sa mga nararamdaman ni Pablo. Doon na rin niya napansin kung sino ang kanyang bride. Si Maury na tahimik lang at tila nahihiya. Nakaupo ito sa gilid ng couch na nasa sala. Wala silang tahimik. Parehong hindi alam ang sasabihin o gagawin.
Sa gitna ng katahimikan, biglang nagsalita si Pablo. Once magaling na si Dad, magpapaanal tayo ng kasal na to. Hindi ko to ginusto. At alam kong hindi mo rin to pinangarap. I guess we'll just have to deal with this now. But everything will be over once Dad is okay. Ang mga salitang yon ay tila ba isa-isang tumago sa puso ni Maury. Parang punyal na itinarak sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang bigat ng rejection ni Pablo. At isang masakit na katotohanan ang sumampal sa kanya. Wala siyang halaga sa lalaking pinakasalan niya. Hindi talaga out of love ang kasal na iyon. Sa halip ay isang kasalan na para lang sa convenience. Tumango lamang si Maury habang umaakyat si Pablo papunta sa kanyang sariling kwarto. Naiwan si Maury sa isang madilim at malamig na sala. Nag-iisa, nagtataka at iniisip kung ano bang magiging kinabukasan nila. Nagpatuloy ang mga araw sa ilalim ng anino ng pagkakasakit ni Don Severino. Dahil dito, si Pablo nang nag-manage ng negosyo nila. Hindi na siya makakabalik ng Amerika gaya ng kanyang plano. Kahit gaano niya kagustong balikan ang kanyang buhay sa New York, hindi niya magawa dahil sa responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat. Sa kabila ng kanyang pagkakaabala, nagkaroon ng ilang pagkakataon na mag-usap si Pablo at Don Severino. Gustong mapalapit ni Don Severino ulit sa anak, marahil dahil sa panghihinayang sa mga taong nasayang sa kanilang relasyon, lalo na nang sila'y maghiwalay ng landas. Ngunit si Pablo, sa kabila ng kanyang tungkuling alagaan ng negosyo, ay nananatiling mailap at masungit sa kanyang ama. Isang umaga ay bumisita si Don Severino kay Pablo at sinusubukang kausapin ito habang nakaharap sa mesa ng kanyang opisina. Pablo, naaalala mo ba nung bata ka pa? Madalas tayo magpunta sa tabing dagat? Tanong ni Severino. Umaasang maipapaalala sa anak ang magagandang alaala ng kanilang nakaraan. And your mom, she loved the ocean. Namana mo rin ang pagmamahal sa dagat tulad niya. Ngunit hindi nagpatinag si Pablo. Cut the crap, Dad. Alam natin pareho na ibang intentions mo. Malamig na sagot niya. Walang bakas na nostalgia o pagpapatawad. Alam niyang may mas malalim na dahilan ng kanyang ama sa pagnanais nito na mapalapit muli sa kanya. At hindi siya handang isuko ang kanyang galit at hinanakit. I'm just here because you're sick and you're helpless, okay? Nothing more. If you think we can be friends, I'm afraid that's not going to happen. Malamig na dugtong pa ni Pablo. Nang marinig iyon ay nalungkot naman at tumahimik si Don Severino. Alam niyang mali siya sa maraming bagay, ngunit hindi niya na mababawi ang mga nasirang pagkakataon. Sa kabila ng masakit na mga salita ng anak, ipinagpasalamat na lang niya na naroon si Pablo. Kahit na may lamat na ang kanilang relasyon, isang patunay na sa kabila ng lahat, kahit papaano, ay mahalaga pa rin ang buhay niya kay Pablo. Sapat na marahil para sumunod ito sa kanyang kahilingan. Samantala, si Maury naman ay patuloy na tinutupad ang kanyang tungkulin bilang housewife. Kahit pa walang pagmamahal ang namamagitan sa kanilang dalawa ni Pablo, siya ang nagluluto, nag-aasikaso ng mga pangangailangan ni Pablo. At inako na rin niya ang lahat ng gawaing bahay. Alam niyang malayo ang loob ni Pablo sa kanya, ngunit sinisikap niyang gampanan ang mga inaasahan sa kanya. Ang mga bagay na inaasahan sa tulad niyang asawa na. Minsan, binisita siya ng kanyang ina na si Aling Julieta sa kanilang bahay. Agad siyang tinanong nito kung kamusta na ba ang buhay may asawa niya. Anak, kamusta na kayo ni Pablo? Tanong ni Aling Julieta habang sinisiyasat ang bawat sulok ng kanilang bahay. Mukhang naaalagaan mo naman ng mabuti ang tahanan ninyo. Wala namang ibang pagkakaabalahan, sambit pa ni Maury. Bakit hindi ba kayo nagkakaroon ng pagkakataon na magkausap ni Pablo? Puno ng pag-aalalang usisa pa ni Aling Julieta. Malungkot namang umiling si Maury. Inay, wala pa rin. Ilap siya sa akin. At parang wala siyang pakialam kahit nandito ako. Para bang nandito lang ako pero hindi niya ako napapansin. Hindi niya naman mapigilan ng pangungulila sa pagmamahal na inaasahan niyang makukuha mula sa kanyang asawa. Umasa ako, Inay, na sa araw na to, mararamdaman ko rin ang pagmamahal ng asawa ko pero ibang nakuha ko. Alam ko namang para lang sa kasunduan ng lahat pero sa bagay,
Sino ba naman ako para humiling ng isang bagay na alam ko namang imposibleng matamo? Napabuntong hininga na lamang si Aling Julieta. Alam niyang hindi madali ang sitwasyon ni Maury, ngunit pilit niyang pinalalakas ang loob ng anak. Hayaan mo anak, pasasaan ba at magiging maayos din ang lahat? Mahirap man ngayon, pero darating ang panahon na magbabago rin ang takbo ng buhay mo. Magtiwala ka lang, magpakatatag ka anak. Sa bawat gabing lumilipas, palaging lasing si Pablo tuwing uuwi ng bahay, dulot ng stress sa negosyo at galit sa kanyang sitwasyon. Lagi niyang binabaling ang kanyang lungkot at hinanakit sa pagkakalango sa alak. Naniniwala kasi si Pablo na sandaling iaalis ang alak ang kanyang mga problema. Mistula bang isang escape ang pagkakalango sa nakakalasing na likido para sa kanya? Madalas niyang itinataboy si Maury tuwing sinusubukan nitong alalayan siya papasok sa kwarto. "Hayaan mo na ako!" sigaw ni Pablo sa mga gabing siya ay umuuwi. At habang naglalakad siya ng pasuray-suray papunta sa kanyang silid, maiiwan naman si Maury na pilit na lamang na inuunawa ang kagustuhan at kung ano man ang pinagdaraanan ng asawa. Ngunit isang gabi habang lasing na lasing si Pablo at si Maury muli ang sumalubong sa kanya, napansin niya na hindi na naaapektuhan si Maury sa kanyang masungit na ugali. Patuloy siyang inaalalayan ni Maury kahit pa alam niyang nasasaktan siya ng mga salita ni Pablo. May kakaibang init sa kanyang puso nang maramdaman niya ang mga kamay ni Maury na maingat na ginagabayan siya papasok sa kwarto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hinawakan ni Pablo ang kamay ni Maury at dahan-dahang inilapit ang kanyang muka. Wala sa sariling hinalikan siya ni Maury. Isang halik na puno ng init, pero walang halong galit o pangungutya. Nagulat si Maury, pero aminado siyang nakaramdam din ng kakaiba nang dumampi ang labi ni Pablo sa kanya. Isang bagay na hindi niya inaasahan, ngunit pilit niya itong isinasantabi sa kanyang isip dahil alam niyang lasing si Pablo. Hindi siya maaaring umasa na magbabago ang lahat dahil sa isang gabing yon. Kinabukasan, pagising ni Maury, nagulat siya sa isang maliit na kahon na nasa tabi na ng kanyang kama. Nagtataka siya at marahang binuksan ng kahon. At laking gulat niya pa nang makita ang isang mamahaling alahas sa loob nito. Hindi naman siya makapaniwala nang makita ang kumikinang na brilyanteng nakaukit sa alahas na yon. Agad niyang naitanong sa kasambahay at nalaman niya na iyon pala ay padala ni Pablo mula sa opisina. Habang tinitingnan ng alahas, napaisip si Maury, bakit biglang napadala si Pablo ng ganito? Hindi niya alam kung paano itong ipapaliwanag, pero ramdam niya ang pag-asa na sa wakas ay maaaring nagsimula na magbago ang damdamin ni Pablo sa kanya. Sa tingin niya ay meron ng pag-usbong na nangyayari sa kanilang relasyon. Napangiti naman ng bahagya si Maury. Masyado mang maaga para magsalita ng tapos, sa tingin niya ay magiging okay rin ang lahat. At sa katunayan, hindi nga naman nagkamali si Maury. Dahil mula noon, unti-unti nang nagkaroon ng pagbabago sa kanilang pagsasama. Sa kabila ng malamig na simula, nagsimula nang mapalapit sa isa't isa sina Maury at Pablo. Hindi man sila nagkaroon ng magkasabay na pagbabago, naramdaman nilang pareho na may tumutubong pagmamahal sa kanilang mga puso. Unti-unti, si Pablo ay natuto ng magpakumbaba, habang si Maury naman ay nagiging mas bukas sa posibilidad ng pagmamahal. Sa bawat maliit na sandali, nagkakaroon ng bagong sigla ang kanilang relasyon at nagsisimula na silang magtayo ng isang bagong buhay na puno ng pagmamahal at pag-asa. Parang habang lumilipas sa mga araw ay nagsisimula ng maging ganap ang kanilang kasalan. At hindi na lamang dahil sa hamak na kasunduan at hiling na iniatas si Don Severino sa kanyang nag-iisang anak. Lumipas ang mga araw na tila isang tahimik na unos. Hindi makakalimutan ni Pablo ang araw na iyon, ang death anniversary ng kanyang ina, si Doña Carmen. Matapos ang lahat ng galit at tampo sa kanyang ama, ang pagkamatay ng kanyang ina ang isa sa mga bagay na nag-iwan ng pinakamalalim na sugat sa kanyang puso. Ito rin ang nag-udyok sa kanya na lumayo at nagdesisyon siyang iwan ang lahat para sa isang bagong simula sa Amerika. Habang nag-aalmusal silang dalawa ni Maury sa kanilang tahanan, napansin nito ang kakaibang lungkot sa mukha ni Pablo. Hindi siya ang karaniwang malamig at tahimik. May kirot sa kanyang mga mata na tila nagmumula sa isang malalim na sugat. Nakababa ang tingin niya sa kanyang tasa ng kape.
Tila may iniisip na malalim. At dahil doon ay medyo nabahala si Maury. Maury, biglang bungad ni Pablo. Sabay nitong pagkawala ng isang malalim na buntong hininga. Kailangan kong pumunta sa Memorial Park ngayon. Death anniversary ng mom ko. I just figured I'd pay a visit after all these years. Nag-aalangan man nagdesisyong magsalita si Maury. Pwede ba akong sumama? Gusto ko rin sanang mag-alay ng bulaklak para sa kanya. Kung pwede lang naman. At kung okay sa'yo, sambit niya. Naramdaman ni Maury na ngayon na ang pagkakataon para mas makilala pa si Pablo. Unti-unti namang maipaparamdam na naroon siya para sa kanya. Kahit na ano man ang mangyari, na kahit papaano ay tinutupad pa rin ni Maury ang tungkulin niya bilang isang asawa. Napatingin si Pablo kay Maury at bagaman may alinlangan sa kanyang mga mata, tumango siya. Sige, sumama ka na. It might be nice as well for you to meet my mom. Sagot niya. Hindi man niya lubos na ipakita, ngunit may bahagi sa kanya na nais magkaroon ng kasama sa araw na iyon. Isang araw na labis niyang kinakakatakutan sa damdamin. Matagal na rin hindi nakakadalaw si Pablo sa puntod ng ina dahil nga umalis na siya ng bansa at sa Amerika na nanirahan. Gayunpaman, lagi na lang naman laman ng kanyang puso at isipan si Doña Carmen, ano man ang mangyari. Bago sila umalis, inihanda ni Maury ang pinakamagandang bulaklak na kanyang nahanap sa hardin ng mansyon. Alam niyang hindi kasing ganda ng mga bulaklak sa mga mamahaling flower shop ang mga iyon. Ngunit ginawa niya ang lahat para sa simpleng alay na ito. Nang handa na ang lahat, magkasama silang sumakay sa kotse patungo sa Memorial Park. Habang nasa biyahe, tahimik lamang silang dalawa. Wala pang sinasabi si Pablo at si Maury naman ay nag-aalangan na magsimula ng kahit anong pag-uusap. Alam niyang espesyal at mahirap para kay Pablo ang araw na iyon. Kaya naman, pinili niyang hayaan na lang ito na mag-isip. Sinasariwa rin kasi ni Pablo ang lahat ng alaala ng kanyang yumaong ina. Nang makarating sila sa sementeryo, tila napakagaan ng simoy ng hangin ngunit mabigat sa dibdib ni Pablo iyon. Ang Memorial Park na iyon ay puno ng mga alaala ng kanyang ina. Mga alaala na matagal niya nang sinikap kalimutan. Nais niya magpakalayo-layo upang hindi na muling balikan ang mapait na nakaraan. Ngunit ngayong narito siyang muli, hindi niya agad mapigilan madama ang lahat ng iyon. Parang kahapon lamang nang mawala ang kanyang mom. Sariwa pa sa alaala ni Pablo ang lahat ng pangyayari. Mula noong madiskubre nila na mayroong stage 2 bone cancer ang kanyang ina, hanggang sa mahabang sessions ng gamutan at chemotherapy, sa napakahaba at paulit-ulit na paglabas-masok sa ospital, hanggang sa mawala ang cancer nito. Ngunit hindi naglaon ay bumalik ulit at nasa mas malala at terminal stage na. Hanggang sa hindi na kayanin ni Doña Carmen at tuluyan na ngang bumigay ang kanyang katawan at sumuko sa sakit. At hanggang sa tuluyan na ring lumayo ang loob ni Pablo kay Don Severino at piliin nitong magtungo ng Amerika at doon na manirahan upang talikuran ang lahat ng sakit. Sariwa pa rin kay Pablo ang lahat ng mga ito. Habang naglalakad sila patungo sa puntod ni Doña Carmen, napansin naman ni Maury ang isang kakaibang pakiramdam. Parang pamilyar sa kanya ang lugar na yon, ngunit hindi niya agad mawari kung bakit. Sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, unti-unting bumabalik sa kanyang alaala ang mga araw na tila kay tagal nang nakalipas. Hanggang sa makarating na sila sa puntod ng ina ni Pablo. Tumigil si Pablo sa harap ng lapida ni Doña Carmen. Lumuhod at inilapag ang mga bulaklak sa kanyang dala. Mom, nandito na naman ako. Mahina niyang sabi, halos pabulong, habang nagsisindi ng kandila sa harap ng puntod. Naging emosyonal si Pablo habang kinakausap ang kanyang ina sa kanyang isip. Ikinukwento ang mga bagay na hindi niya nagawang sabihin noong buhay pa ito. Miss na kita, Mom. Sana nandito ka pa rin para gabayan ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. It has been so hard, Mom. Honestly, even after all these years, I still do not know how to navigate life without you. Dugtong pa ni Pablo at nagsimula na mangilid ang mga luha. Tahimik namang nakatayo si Maury sa tabi ni Pablo. Pinagmamasdan ng bawat galaw ng asawa. May lungkot sa kanyang mga mata habang nararamdaman ang sakit na dinadala ni Pablo.
At habang nakikita kung gaanong kalungkot at kabigat ang damdamin nito, sa kanyang puso, nais niyang iparamdam kay Pablo na hindi siya nag-iisa, na narito siya upang sumuporta at dumamay sa kanya. Ngunit alam niyang hindi pa tamang panahon para magsalita at sabihin ang totoo. Dahil ang totoo ay matagal nang alam ni Maury na naging parte na si Pablo ng kanyang buhay. Nasimulat sa pool pa lamang ay meron na silang koneksyon ng kanyang asawa. Habang nakayuko naman si Maury, biglang bumalik sa kanyang isipan ang isang malalim na alaala mula sa kanyang kabataan. Isang alaala na tila isang pangarap na matagal nang nakalimutan. Napapikit siya at pilit na binabalikan ang mga detalye ng nakaraan. Isang flashback ang bumungad sa kanyang isipan. Bata pa si Maury noon nang mamulat siya sa Maynila. Si Aling Julieta, ang kanyang ina, ay namamasukan bilang tagalinis sa mga puntod sa isang sementeryo. At dahil walang mag-aalaga kay Maury sa probinsya at bakasyon naman mula sa eskwela, isinama na lang siya ng ina sa kanyang trabaho. Naisip din ni Aling Julieta na mahirap iwan ng mag-isa si Maury sa probinsya. Lalo pa at nakakatiyak siyang uutus-utusan lamang siya ng kanyang tatay na bumili ng alak upang magpakalasing. Bata pa si Maury kaya naman wala siyang magawa kundi ang samahan ng kanyang ina sa sementeryo araw-araw. Habang nagtatrabaho si Aling Julieta, si Maury naman ay naglalaro sa paligid. Kung minsan ay tumutulong din kay Aling Julieta. Mahilig din sa bulaklak si Maury kaya naman nag-aayos siya ng mga ito at ibinibenta ang ilang gawa sa mga bumibisita roon sa sementeryo. Ngunit isang araw, napansin ni Maury ang isang batang umiiyak malapit sa isang puntod. Napapaligiran ng puntod ng mga puting bulaklak at may mga taong nagtitipon. May nagaganap na funeral ceremony noong araw na yon. Habang pinagmamasa ng batang umiiyak, naramdaman ni Maury ang bigat ng kalungkutan sa kanyang dibdib. Napakasensitibo ng kanyang puso sa ganoong edad, kaya naman hindi niya matiis na makita ang ibang bata na umiiyak. Kawawa naman siya. Siguro, magulang niyang namatay. Bulong ni Maury sa sarili. Nang mapag-isa ang bata ay kumuha ng isang gawang bouquet si Maury at nagdesisyon na ibigay iyon sa batang lalaki na umiiyak. Nilapitan ni Maury ang batang iyon. Huwag ka na umiyak. Malambing na wika ni Maury. Eto sa'yo ng bulaklak na to. Gawa ko yan. Inabot niya ang isang maliit na bouquet ng bulaklak na siya mismo ang nag-arrange mula sa mga napulot na petal sa sementeryo. Nagulat ang batang lalaki sa kanyang harapan. Ngumiti at tumigil ito sa pag-iyak. Tinanggap nito ang bulaklak at nagpasalamat. Salamat. Ako nga pala si Pablo, sabi ng bata habang nagpapakilala. Thanks sa flowers, paborito yan ng mom ko. Ngumiti naman si Maury. Ako nga pala si Maury, huwag kang mag-alala, nandito lang ako. Magkaibigan na tayo, ha? Dagdag pa nito. Nagsukli naman ng isang matamis na ngiti ang bata sa kanya. At pagkatapos noon ay naging malapit na magkaibigan ang dalawa. Sa tuwing bumibisita si Pablo sa sementeryo, lagi niya nang hinahanap si Maury. Lagi ring naghahanda ng bulaklak si Maury para ialay sa puntod ng ina ni Pablo. Kahit papaano ay meron ng kasama si Pablo. Nakatagpo ito ng isang kaibigan sa batang si Maury. Nag-promise sila sa isa't isa na magiging magkaibigan sila forever. BFF kung maituturing kumbaga. Tuwing bumibisita si Pablo, magkasama nilang pinupuntahan ang puntod ni Doña Carmen para mag-alay ng bulaklak at magsindi ng kandila. Magaan ang loob nila sa isa't isa, kahit na parehong bata pa. Para kay Maury, si Pablo ang naging kalaro, kakampi at kaibigan sa mga araw na tila wala siyang ibang makasama. Ngunit dumating ang araw na nagbago ang lahat. Nagkaroon ng pagbabawas ng tauhan sa sementeryo at isa si Aling Julieta sa mga natanggal. Dahil dito ay napilitan silang bumalik sa probinsya at muling magsamula roon. Kahit pa mahirap, naiwan ang kanilang mga alaala sa Maynila, pati na ang pangakong habang buhay silang magiging magkaibigan ng batang si Pablo. Nagulat na lamang si Pablo nang minsang dumalaw siya roon at hindi na nadatnan pa si Maury. Sa ikalawang pagkakataon ay nawalan siya ng kakampi sa buhay. Nang bumalik sa kasalukuyan ng isip ni Maury, napansin niyang tumigil na sa pagluha si Pablo. Tahimik lamang ito nakatingin sa puntod ng kanyang ina. Tila malalim ang iniisip. Hindi niya napigilan ni Maury ang magsalita. Pablo, bungad niya.
Ngunit bago pa man niya masabi ang gustong ipahayag ay tumayo na si Pablo at nilingon siya. "Uwi na tayo," sabi ni Pablo. Bakas pa rin sa boses ang lungkot at pagod. Matamlay ito. Tila walang lakas na makipag-usap pa. Napatigil si Maury at nag-atubili kung sasabihin na ba niya ang lahat sa kanyang naaalala. Sa wari kasi niya ay makakatulong iyon upang mapanatag ang loob ni Pablo sa lahat. Ngunit nang makita ang pagod sa mukha ni Pablo, naisip niya na baka mas makakabuti kung sa ibang pagkakataon na lang siya magsasalita. Hindi naman kinakailangan magmadali. Tumango na lamang si Maury at tahimik na sumunod kay Pablo palabas ng sementeryo. Habang naglalakad sila, maraming tanong ang umiikot sa isipan ni Maury. Ano kung malaman ni Pablo na silang magkaibigan noon? Paano kung masaktan siya sa kanilang sitwasyon ngayon? O paano kung baliwala na kay Pablo ang lahat? Pero higit sa lahat, paano kung mahanap nila ang nawawala nilang pagkakaibigan at pagmamahalan? Habang papalapit sila sa kanilang kotse, naisip ni Maury na kahit anong mangyari, kailangan niyang sabihin ang katotohanan. Hindi niya kayang itago ang napakahalagang alaala na iyon sa kanyang puso, lalo na kay Pablo, na deserve na malaman iyon. Ngunit hindi pa ngayon. Naisip niya, hindi pa ngayon ang tamang panahon. Sa pag-uwi nila, tahimik pa rin si Pablo, nakaalalay sa manibela. Pero ang isip ay tila lumulutang sa ibang lugar. Alam ni Maury na malalim ang sugat na iniwan ng pagkawala ng ina ni Pablo. Nais siyang tulungan ng kanyang asawa, ngunit hindi niya alam kung paano ito sisimulan. Ang tanging alam niya lamang ay pagdating ng tamang panahon upang ihayag ang lahat ng kanyang nalalaman at nadarama. Nang makarating sila sa bahay, diretso si Pablo sa kanyang silid at hindi man lamang umimik. Si Maury naman ay naiwan sa sala. Iniisip pa rin ang mga bagay na hindi niya masabi. Ngunit alam niyang darating ang araw na magtatagpo rin ang kanilang mga alaala at damdamin. Ang araw na maaalala ni Pablo ang batang babaeng nagbigay sa kanya ng bulaklak sa oras ng kanyang pinakamalalim na alaala. Sa kanyang pag-iisa, tahimik na humiling si Maury na sana ay magkaroon ng pagkakataon na muling mabuo ang kanilang pagkakaibigan. Dahil alam niya na ang tunay na pagmamahalan ay nagsisimula sa isang simpleng pagkakaibigan, ang pagkakaibigang minsan na nilang itinaguyod noong sila ay hamak ng mga bata pa at walang malalim na iniisip at ibang pagsubok na hinaharap. Habang nililinis ni Maury ang mga pinggan sa kusina, bigla namang pumasok sa isip niya ang pangako nila ni Pablo noong mga bata pa sila. Kaibigan tayo forever. Ngunit ngayon tila napakalayo na natin sa isa't isa. Kung ano man ang meron sila ngayon, hindi na lamang ito simpleng pagkakaibigan, ngunit isang bagay ang tiyak. Kailangan niyang maging matatag para sa kanilang dalawa. Sa bawat gabing lumilipas, palaging inaalala ni Maury ang kanilang nakaraan. Hindi siya makatulog at lalo hindi rin siya lubusang mapakali. Alam niyang kailangan niyang ipagtapat kay Pablo ang lahat. Kailangan niyang ibalik sa isipan ni Pablo ang mga alaala ng kanilang pagkakaibigan. At sana ay iyon ang maging daan upang maghilom ang mga sugat sa kanilang mga puso. Habang hinihintay ni Maury ang tamang pagkakataon, nagpatuloy ang kanilang araw-araw na buhay. Walang nakakapansin sa labis sa pag-aalala ni Maury dahil sa kabila ng lahat, nananatiling tahimik at matiisin ang kanyang puso. Ngunit alam niyang darating din ang tamang oras, ang oras na makakapag-usap silang dalawa ni Pablo tungkol sa lahat ng kanilang nakaraan. At maaaring ito na rin ang magbubukas ng pintuan para sa isang bagong simula. At sa muling pagdalaw nila sa Memorial Park, balak ni Maury na isiwalat ang lahat. Kung handa na si Pablo, kung kaya niya nang harapin ang mga alaala ng nakaraan, sa puntong yon, maaaring magbalik ang lahat ng kanilang iniwang pangako at ang unti-unting pagtubo ng isang pagmamahal na matagal na nilang pinagsikapan, ngunit tila nawala sa kanilang mga kamay. Hindi nagtagal at kinakailangang makonfine na ni Don Severino sa ospital dahil sa lumalalang kalagayan ng kanyang kalusugan. Hindi na kayang idaan pa sa simpleng medications at home therapy lamang. Kailangan na ng mga makina at iba pang klase ng aparato na nasa ospital lamang meron. Sa bawat araw na lumilipas, tila nawawala na lalo ang lakas ng dating matikas sa Don Severino. Habang nakakulong naman sa malamig na silid ng ospital, laging tinatanong ni Don Severino si Pablo, "Kailan ba ako magkakaapo, iho? Matagal na akong naghihintay." Mahinang sambit nito,
Hindi naman magawang direktang sagutin ni Pablo ang kanyang ama. Sa halip ay tinignan niya ito na may halong awa at pag-aalinlangan. Hindi pa niya kayang ibigay ang sagot na inaasahan ng kanyang ama, lalo pa at alam niya sa sarili niya na hindi niya nararamdaman ang tunay na pagmamahal para kay Maury. Isang gabi, muling binanggit ni Don Severino ang tungkol sa apo. Pablo anak, hindi ba't napag-usapan na natin to? Gusto ko magkaroon ng apo para may magpatuloy ng lahi natin. Hindi ko na alam kung hanggang kailan pa ako mabubuhay. Gusto ko sanang makita ang magiging anak mo bago ako mawala. Gusto ko lang masiguro na meron kang isang mabuti at magandang pamilya anak. Hindi na nakapagpigil si Pablo. May halong inis at pagod na tumugon siya. Hindi pa ba sapat, Dad? Na napilitan ako magpakasal? Hayaan mo na lang ako magdesisyon kung kailan ko handang magkaanak. Hindi ko kailangang madaliin ang lahat ng to. It's one thing that I am already trapped in this life that I did not want in the first place. That I'm out here following your dumb wish. Hindi to gagawin ni Mom sa akin. If she were here, none of this would be happening. Sa labas ng silid, nakikinig naman si Maury. Tahimik na nag-aabang ng pagkakataong makapasok upang maghatid ng pagkain kay Pablo at sa kanyang ama. Ngunit sa narinig niyang sagot ni Pablo, tila binagsakan siya ng mabigat na bato. Naramdaman niyang bumigat ang kanyang dibdib at hindi niya napigilang magkaluha ang kanyang mga mata. Akala niya ay naging malapit na sila Pablo sa isa't isa. Ngunit tila hanggang doon na lamang yon. Para bang lalo lamang na ipapaalala sa kanya na wala talagang pag-asa na maging totoo ang namamagitan sa kanila ni Pablo. Matapos ang marinig ang mapait na katotohanan, bumalik si Maury sa cafeteria ng ospital. Dala ang pagkain na ihananda niya para kina Pablo at Don Severino. Bagaman sugatan ang kanyang puso, pinilit niyang maging matatag. Hindi niya maipaliwanag ang sakit na naramdaman. Ngunit alam niyang kailangan niyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang asawa. Sa kabila ng kanyang nararamdaman, si Maury pa rin ang nag-aalaga kay Pablo. Siya ang sumasama kapag bumibisita si Pablo sa ospital. Nagbibigay ng suportang emosyonal kahit alam niyang hindi ito pinapahalagahan ng asawa. Nariyan siya sa tabi ni Pablo sa bawat hakbang. Tinutulungan siya sa lahat ng bagay, kahit na ang kapalit ay ang sariling kaligayahan. Habang lumilipas ang mga araw, hindi naman naiwasan ni Pablo na mapansin ang tapat na pag-aalaga ni Maury. Sa kabila ng kanyang malamig na pakikitungo, nananatili si Maury na nakangiti, handang maglingkod at damayan siya. Dahan-dahan nagising si Pablo sa katotohanan na napakabuti at sincere ng puso ni Maury. Sa bawat pag-aalala at bawat yakap na ibinibigay nito, unti-unting nagiging malinaw kay Pablo na ang damdamin ni Maury para sa kanya ay puro at tapat. Isang araw habang nasa ospital si Pablo, bigla namang pumasok ang isang babae, si Lizelle, ang dating kasintahan ni Pablo noong high school bago siya mag-migrate ng Amerika. Hindi naman inaasahan ni Pablo ang pagdating ni Lizelle. Pagkakita sa kanya, agad siyang niyakap ni Lizelle at may halong pag-aalala na sinabi, "Narinig ko ang nangyari, Pablo. Kamusta si Tito Severino? Okay lang ba siya?" Nagulat pa si Pablo sa biglang pagdating ni Lizelle, ngunit hindi niya maiwasang madama ang saya sa muling pagkikita nila. Napansin ni Maury ang tila muling pagsiklab ng damdamin sa pagitan ni Pablo at Lizelle. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba na baka magbalik pa ang dating pag-iibigan ng dalawa. Nang magtanong si Lizelle kung sino si Maury, tila wala sa loob na sumagot si Pablo. "Siya? Kaibigan ko lang siya." Prenteng sagot nito. Nagpatuloy pa sa pangangamusta si Lizelle hanggang sa makita niya na si Don Severino at makilala rin siya nito. Bagaman masakit ang loob ay nagpa siya si Maury na umiwas na lamang. Hindi niya kayang makita ang muling paglapit ni Paulo at Lizelle. Alam niyang walang puwang ang kanyang nararamdaman sa ganitong sitwasyon. Lalo pa tila walang balak si Pablo na magpakilala sa kanya bilang asawa nito. Nagpa siya siyang iwan muna ang dalawa doon upang bigyan sila ng pagkakataong mag-usap. Tahimik namang lumabas si Maury ng silid, dala ang bigat ng pangyayaring yon. Lingid sa kaalaman ni Maury nang magtagpo muli ang landas sina Pablo at Lizelle. Buong akala ni Pablo ay maiiwasan niya na ang nararamdaman para kay Maury. Ngunit akala lamang iyon dahil wala na siyang nararamdaman para kay Lizelle. Ang pagdating at muling pagkikita ng dalawa ni Lizelle ay nagpatunay lamang na si Maury na ang kanyang natitipuhan.
Sa paglipas ng panahon, lalong lumalala ang kalagayan ni Don Severino. Sinabihan na ng doktor si Pablo na may taning na ang buhay ng kanyang ama, na hindi na madadaan pa sa napakahabang gamutan ng sakit dahil milagro na lamang ang makakapagpapagaling dito. Sa balitang yon, parang pinagsakloban si Pablo ng langit at lupa. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis mangyayari ang lahat. Hindi pa siya handa at hindi pa rin niya kayang harapin ang sakit ng pagkawala ng kanyang ama. Mapait man ang kanilang nakaraan at meron mang lamat ang kanilang relasyon, kahit anumang mangyari ay si Don Severino pa rin ang kanyang ama at siya na lamang ang nag-iisang magulang nito. Masakit pa rin para kay Pablo na tanggapin ang katotohanang mukhang hanggang dito na lamang ang kanyang ama. Habang pinagmamasdan ni Pablo ang paghihirap ng kanyang ama, ramdam niyang wala na itong lakas para lumaban at magpatuloy. Nakikita niyang pagod na ito at hinang-hina na rin, at hindi niya matanggap na darating na ang araw na kailangan niya ng tuluyang magpaalam. Hindi kinaya ni Pablo na makita ang kanyang ama sa ganoong kalagayan, kaya't nagdesisyon siyang lumayo. Umalis siya ng ospital at pumunta sa puntod ng kanyang ina, ang lugar kung saan lagi siyang bumabalik tuwing may naliligaw ng landas at sa tuwing kailangan niya ng sandigan. Sa harap ng puntod ni Doña Carmen, hindi na napigilan pa ni Pablo ang kanyang sarili. Upo siya sa damuhan at umiyak ng umiyak. Ma'am, anong gagawin ko? Hindi ko kaya mawala si Dad. Paano ba ako magpapatuloy? Paano ko ba maaayos ang lahat? Mahinang humikbi si Pablo. Tila ba isang batang muli ang nangangailangan ng gabay ng kanyang ina. I know I've been so bad to Dad. Tinuring ko siyang parang wala lang when you left us. I blamed him for not pushing forward with the treatment sa Amerika, when I know very well na iyon din naman ang gusto mo. I hurt so badly. Hindi ko alam kung paano ko aayusin ang lahat. But as much as I hate him, I do not want to lose him as well. He's the only parent I have left. Habang patuloy sa pagluha si Pablo, dumating naman si Maury sa sementeryo. Dala ang mga bulaklak na inihanda niya para kay Doña Carmen. Hindi niya alam na nandun pala si Pablo dahil ang alam niya ay nasa ospital ito. Nais na sanang bumisita at magbigay galang ni Maury. Nang makita niyang umiiyak si Pablo sa puntod ng ina nito, tila nagdalawang isip pa siyang lumapit. Sa halip, marahan niyang ibinaba ang bulaklak sa tabi ng puntod at tahimik na lumapit kay Pablo. Pablo, mahina niyang tawag. Kung may kailangan ka, nandito lang ako, sabihin mo lang. Bulong ni Maury. Nagulat pa nga si Pablo roon, pero hindi siya nagsalita at nagpatuloy sa paghikbi. Tumango naman si Maury at nagdesisyon na kailangan na nga talaga ni Pablo ng espasyo at privacy, kaya mas mainam na iwan na muna niyang mag-isa ito. Pagkatapos niyang bitawan ng mga salitang yon, tumalikod na si Maury at naglakad palayo upang bigyan si Pablo ng oras at espasyo na makapag-isa. Ngunit bago pa man siya makalayo, napansin naman ni Pablo ang bulaklak na iniwan ni Maury. May kakaibang pamilyaridad ang mga bulaklak na iyon. Tila may isang matagal ng alaalang bumabalik sa kanyang isipan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Pablo nang makita ang itsura ng bulaklak. Ang ayos nito na matagal niya nang hindi nasisilayan. Sa kanyang isipan, nagsimulang mabuo ang imahe ng isang batang babae na minsang nagbigay sa kanya ng bulaklak sa oras ng kanyang kalungkutan. At sa sandali yon, naalala ni Pablo ang batang si Maury. Ang batang naging kaibigan niya noong bata pa siya. Ang batang nagbigay sa kanya ng bulaklak sa puntod ng kanyang ina. Napatigil si Pablo. Nagulat siya sa kanyang natuklasan. Biglang-bigla sa lahat ang namuong detalye sa kanyang isipan. Hindi niya lubusang makapaniwala sa kanyang naaalala. Si Maury pala ang batang yon. Ang batang minsan niyang pinangakuan na magiging magkaibigan sila habang buhay. Hindi niya inaasahan na muling magtatagpo ang kanilang mga landas matapos ang napakaraming taon. Maury? Bulong pa ni Pablo. Pero lumayo na si Maury mula sa kanyang paningin. Marahil ay umalis na ito upang siya'y maiwan at mapag-isa roon sa puntod ng kanyang ina. Sa pagkakatuklas na ito, napagtanto ni Pablo na hindi isang simpleng aksidente ang muling paglapit ni Maury sa kanya. Sila ay pinagtagpo ng tadhana. Sa ikalawang pagkakataon at marahil ito na ang pagkakataong ibalik ang nawalang koneksyon at pagmamahalan na matagal nang itinakda para sa kanila.
Sa isiping yon, hindi na kayang baliwalain pa ni Pablo ang nararamdaman niya para kay Maury. Alam niyang kailangan niyang harapin ang mga damdaming ito at bigyan ng pagkakataon ang kanilang relasyon. Hindi lamang dahil sa nakaraan, hindi dahil sa kasalukuyan at sa hinaharap na nais silang buuin ang magkasama. Sigurado na si Pablo na ang nararamdaman niya para kay Maury ay totoo. Habang nakatingin si Pablo sa papalayong si Maury, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang batang minsan niyang nakasama sa pinakamalungkot na sandali ng kanyang buhay, ngayon ay narito muli sa kanyang piling. Handang muling maging bahagi ng kanyang kwento at handang damayan at samahan siya anuman ang mangyari. Sa isip ni Pablo, alam niyang hindi na siya dapat magpatumpik-tumpik pa at hayaan na lamang na masira ang kung anumang meron sila. Hindi man sincero ang kasal, ay mag-asawa na sila kung maituturing. Kailangan niyang yakapin ang pagkakataong ito. Ang pagkakataong muling makasama ang babaeng minsan niyang minahal nang walang pag-aalinlangan. Sa araw na iyon ay nagdesisyon si Pablo na bumisita kay Don Severino sa ospital. Ang bigat ng kanyang loob, pero alam niyang kailangan niyang harapin ang kanilang hindi pagkakaintindihan. Matagal na siyang nagkimkim ng galit sa kanyang ama. Ngunit ngayong humihina na ang kalagayan nito, nararamdaman niya ang kailangan na nilang mag-usap. Tunay na mag-usap. Hindi bilang magkasalungat, kundi bilang mag-ama. Sa dilim ng ilaw ng ospital, ang patuloy na pag-beep ng mga makina ay nagbibigay ng isang malungkot na background sa isang eksenang matagal nang iniiwasan. Ngunit ngayon ay hindi na maiiwasan. Si Severino, payat at nangihina na dahil sa mahabang panahon ng pakikipaglaban sa kanyang malubhang sakit. At dahil na rin sa bigat ng mga pasaning problema at kalungkutan, ay nakahiga sa makitid na kama ng ospital. Ang kanyang mga kamay na minsang malakas, ngayon ay manipis na at may ugat. Nakapatong sa puting mga kumot. Ang kanyang paghinga ay mababaw at bawat paghinga ay tila isang labanan. Ang kanyang mga mata, bagaman humina na sa panahon, ay may bahagyang ningning pa rin ang pagmamahal ng panghihinayang. Naghihipon ng lakas ng loob si Pablo. At nang siya'y makarating sa ospital, dumiretso na siya agad sa kwarto ng ama, kung saan sa labas pa lamang ay tanaw niya na si Don Severino na nakahiga sa kama. Mahina at halatang pagod na sa laban ng buhay. Hindi naman makapaniwala si Pablo na dito humantong ang lahat. Parang dati lang ay napakalakas pa ng kanyang ama. Ngunit nang makita siya nito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Don Severino. "Anak, salamat sa pagpunta." Mahina niyang sabi, halos pabulong. Umupo naman si Pablo sa tabi ng kanyang kama at hindi na alam kung paanong sisimula ng usapan. Nakatingin lang siya sa mga mata ng kanyang ama at doon niya nakita ang mga bakas ng hirap at lungkot na matagal niya nang hindi napansin. Hindi niya napigilan ang sarili at nagsimula magsalita. Habang unti-unting bumababa ang pader na matagal niya nang itinayo sa pagitan nila. Sa tabi niya at habang nakaupo si Pablo, tahimik na nakikiramdam. Ang kanyang puso ay mabigat sa bigat ng mga salitang hindi masabi. Namana ni Pablo ang matipunong katawan at madilim na mga mata ng kanyang ama. Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang distansya sa pagitan nila ay lumaki. Parang isang bangi na hindi na nila alam kung paano tatawirin. Ang pagkamatay ni Doña Carmen ay nagdudulot ng lamat at hindi na nagawa pa ng mag-ama na ayusin ito. Ngunit ngayon, sa papalapit na wakas, wala nang oras para umiwas sa katotohanan. Gusto lamang ni Pablo na maghilom ang mga sugat dahil tiyak na hindi rin nanaisin ni Doña Carmen na manatili silang ganito. "Pablo," garal-galatinig ni Don Severino habang nagpupumilit siya magsalita. Ang kanyang mga salita ay halos isang bulong na lamang. "Nandito ako, Dad," tugon ni Pablo. Yumuko siya upang mas marinig ang kanyang ama. Nanginginig ang kanyang boses. Isiniwalat ang sakit na matagal niya nang dala sa katahimikan. Pumikit si Severino. Sinisikap ipunin ang lakas upang magpatuloy. "Dapat kinausap kita tungkol sa iyong ina. Tungkol sa lahat. I am deeply sorry, son." Nilunok ni Pablo ang bigat ng mga alaala ng kanyang mga ina na bumalik sa kanyang isip. Siya ang naging tagapagbuklod ng pamilya. Si Doña Carmen ang kanilang naging sandigan. Sobrang hirap ng pagkawala nito. Ang kalungkutan ay naging sobrang bigat para kay Don Severino na labis-labis din na sinisisi ang sarili. Niya hindi malang nagawa ng dalawa na magkaayos at magkasama.
Bagkos ay mas lalo lamang lumala ang lamat sa pagitan nilang dalawa. Alam ko, Dad. Malumanay na tugon naman ni Pablo. Ang kanyang mga mata ay nagumapaw na ng mga luhang hindi na mapigilan. Pero dapat din akong lumapit sa'yo. Hindi ko lang alam kung paano. Naramdaman naman ni Pablo na nangingilid ng kanyang mga luha at para bang hindi niya na kayang magpatuloy. Pero nag-ipon siya ng lakas ng loob dahil alam niyang deserve ni Don Severino ng isang apology mula sa kanya. Dad, simula ni Pablo, patawad. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Naging masama akong anak. At hindi ko malang nakita na ikaw rin ay nag-grief nang nawala si Mom. Napaka-selfish ko. Umalis ako at iniwan ka dito na mag-isa. Hindi ko malang naisip na mahirap din sa'yo ang lahat ng to. Hindi ko malang naisip na baka kailangan mo rin ako. Na kung nandito lang ako, sana'y naalagaan kita. Nabantayan. Naalalayan. I am sorry, Dad. Halos mabasag na ang boses ni Pablo habang siya'y nagsasalita. Nakatingin lang din si Don Severino kay Pablo. Ang mga mata ay namumuo na rin ng luha. Anak, sagot ni Don Severino. Ako ang dapat humingi ng tawad sa'yo. Bilang ama, dapat akong nag-effort na maging malapit tayo. Pero naging mahina ako. Hinayaan ko lang ang mga bagay na maglayo sa atin. Wala akong ibang hangad kundi ang maging maayos ang buhay mo. Pero alam ko nagkulang ako sa'yo. Nagsimula nang magbuhos ang walang awat ng mga luha ni Pablo. Hindi niya na kayang pigilan ng emosyon na matagal niya nang kinikimkim. Nagmulat si Severino ng mga mata na kumikislap sa mga luhang matagal nang hindi bumabagsak. Hindi ko alam kung paano mabubuhay nang wala siya. Pag-amin niya. Ang kanyang tinig ay bumasag sa bigat ng kanyang damdamin. Siya ang lahat sa akin, Pablo. Nang mawala siya, nawala rin ako. At nawala ka rin sa akin. Nadurog ang puso ni Pablo sa panonood ng kahinaan ng kanyang ama. Lagi niyang tiningnan si Severino bilang isang haligi ng lakas, isang taong kayang harapin ang anumang bagyo. Ngunit sa sandaling ito, napagtanto niya na ang kanyang ama ay isang tao lamang. Isang taong winasak din ng pagkawala ng babaeng minahal niya. I am sorry, Dad. I know, son. Dapat naging ama ako na kailangan mo. Patawad din ang hinihingi ko, anak. Sa lahat ng taong nawala. Sa hindi pakikipag-usap sa'yo. Sa hindi pagiging ama na dapat naging ako. Paghingi ng tawad ni Don Severino. Dad, salamat sa lahat. Mahal na mahal kita. Hindi ko man ito nasabi noon pero mahal kita. Thank you for being here despite of our differences, Dad. Thank you for all your sacrifices. Thank you. Hindi naman napigilan ni Don Severino ang walang tigil na pagpagsak ng kanyang mga luha. Hinawakan niya ang kamay ni Pablo at sa unang pagkakataon matapos ang napakatagal na panahon, naramdaman nilang magkalapit muli sila. Hindi bilang mag-ama kundi bilang dalawang taong nagmamahalan at nagpapatawad. Para bang nabunutan na sila pareho ng napakalaking tinik at nailabas na rin nila sa wakas ang mga salita at damdamin na matagal nang kinikimkim. Huwag na nating isipin ang nakaraan, anak. Sabi ni Don Severino, ang mahalaga magkasama tayo ngayon. Salamat dahil bumalik ka na. Mahal na mahal kita, anak ko. Nang gabi ding yon, magkatabi nilang pinikit ang kanilang mga mata. Si Pablo na nakapatong ang ulo sa gilid ng kama ng kanyang ama. Para silang bumalik sa mga panahong si Pablo ay bata pa nang buo pa ang kanilang pamilya. Ngunit sa pagising ni Pablo kinabukasan, napansin niya ang tahimik na ang paligid. Agad siyang bumangon at tinignan ng kanyang ama. Paulit-ulit niyang tinawag si Don Severino, ngunit walang tugon. Nakita ni Pablo ang diretsong linya sa monitor. Nag-flatline ang kanyang ama. Tahimik na pumatak ang kanyang luha habang tinitingnan niya ang mukha ni Don Severino. Ang kanyang ama na sa kabila ng lahat ay minahal niya ng buong puso. Ilang araw ang lumipas at dumating na ang araw ng libing ni Don Severino. Inilibing siya sa tabi ng puntod ng kanyang asawa, si Doña Carmen. Nakatayo si Pablo sa harap ng mga taong nagdadalamhati. Hawak ang mikropono habang nag-eulogy. Well, my dad, let's just say that
He's a lot of things. Simula ni Pablo. Si Dad, alam naman siguro nating lahat na siya ay isang tao na sa kabila ng lahat ng kanyang pagkukulang ay nagmahal sa amin ng buo. Alam kong hindi perpekto ang aming relasyon. Pero ngayong wala na siya, nauunawaan ko na ang lahat ng kanyang ginawa. Dahil mahal niya kami. Hindi ko ito nasabi noon. Pero mahal kita, Dad. Sa kabila ng lahat, salamat sa lahat ng naituro mo sa akin. Dugtong niya habang nakatanaw sa casket ng kanyang ama. You are with Mom now. Nakikiusap ako na kung maaari sana, bantayan niyo ako mula sa itaas. Kayo nang bahala sa akin. Mahal na mahal ko kayo. Lumipas sa mga linggo pagkatapos ng pagkamatay ni Don Severino, ay unti-unti na ring bumalik sa normal ang buhay ni na Pablo at Maury. Ngunit sa kabila ng pagsasama nila, ramdam ni Maury na tila may puwang pa rin sa pagitan nila. Kung sa bagay, wala rin naman doon si Don Severino. Wala na rin naman kay Pablo na magpapaanol sila. Nakausap na rin naman ni Maury si Aling Julieta kaya naman isang gabi ay nagdesisyon siyang kausapin si Pablo. Pablo, simula ni Maury habang nagtitimpla ng kape para sa kanilang dalawa. Alam kong ang kasal natin ay hindi naman base sa pagmamahalan. Nasabi mo rin naman na mapupunta rin tayo sa annulment, hindi ba? Mapait na napangiti naman si Maury bago magpatuloy. At ngayon na wala na si Don Severino, siguro ito na ang tamang panahon para tapusin natin to. Para makalaya ka na rin mula sa akin. Napatigil si Pablo at tumingin kay Maury. Kita sa kanyang mga mata ang lungkot. Maury, tugon ni Pablo. Hindi ko gustong tapusin ang kasal na to. Alam ko na hindi tayo nagsimula ng tama. Pero gusto kong ipaglaban ito. You are the only one I have left. Diretsong wika pa ni Pablo. Napagtanto niya na si Maury ang babaeng kanyang mahal at hindi niya hahayaang mawala rin si Maury sa kanya. Handa na siya ngayong ipaglaban si Maury kahit na anuman ang mangyari. Nagulat naman si Maury sa sinabi ni Pablo. Hindi niya inaasahan na maririnig ang mga salitang yon mula sa kanya. Pablo, hindi ko alam. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, agad siyang nilapitan ni Pablo. Maury, patuloy niya. Alam mo ba na naaalala ko ng lahat? Ikaw ang batang nagbigay sa akin ng bulaklak noon. Ikaw ang batang naging kaibigan ko sa sementeryo. Ngayon ko lang napagtanto na ikaw lang ang laging nandyan para sa akin, kahit noong bata pa tayo. Napaluha naman si Maury sa narinig. Hindi niya na napigilang mapaiyak habang niyayakap siya ni Pablo. Pablo, hindi ko rin inakala na ikaw palang batang yon. Akala ko'y nawala na ang lahat ng koneksyon natin. Pero narito ka ngayon, kasama ko. Ikaw nga siguro talagang soulmate ko. Best friends forever, hindi ba? I am so glad that I met you again. Hindi ko alam kung paano ako mabubuhay nang wala ka. I love you, Maury. Let us make this marriage work. We will make this work. Because I love you. I love you so much, Maury. Wika ni Pablo habang nag-uumapaw ang kanyang damdamin. Nagyakap silang dalawa. At sa yakap na yon, naramdaman nilang muling bumalik ang init ng kanilang pagkakaibigan at pagmamahalan. Hindi na lamang bilang magkaibigan, kundi bilang mag-asawa na handang magsimula ng bagong kabanata ng kanilang buhay. Puno ng pagmamahalan at pag-asa para sa hinaharap. Sa kabila ng mga pagsubok at mga hinanakit na kanilang naranasan, napagtanto nila na sila'y pinagtagpo ng tadhana upang magtulungan, magmahalan at bumuo ng mas matibay na pagsasama. At sa sandaling yon, alam nilang handa na silang magpatuloy sa kanilang buhay bilang mag-asawa. Hindi dahil sa nakaraan, kundi dahil sa pagmamahal na unti-unting namumukadkad sa kanilang mga puso. Isang maligaya at maalinsangan na umaga. Tila ba lahat ay nasa tamang ayos para kay Pablo at Maury. Nakatakda ang kanilang vow renewal ceremony. At hindi na maipaliwanag ang saya ni Pablo habang tinitingnan ng bawat detalye ng kanilang munting selebrasyon. Nais niyang gawing espesyal ang araw na ito. Higit pa sa kanilang naunang kasal na puno naman ng pag-aalinlangan at emosyonal na kalituhan. Sa tingin ni Pablo ay ito ang tawang gawin.
Kahit pa kasi natutuhan na nilang mahalin ang isa't isa, iba pa rin ang nauna nilang kasal. Ngayon ay mas matibay na ang kanilang pagsasama at handa na talaga silang harapin ang kinabukasan ng sabay at hindi na magkakahiwalay pa. Habang naglalakad si Maury sa aisle ng maliit na kapilya, halos hindi naman makapaniwala si Pablo sa kanyang nasaksihan. Sa puting damit na kanyang suot, si Maury ay tila ba isang diwata, nagniningning at puno ng pagmamahal. Ibang-iba iyon sa kanilang naunang kasal na waring pilit at puno ng tensyon. Ngayon ay puno na lamang ng pagmamahal at mahika. Habang papalapit si Maury ay napaluha naman si Pablo sa matinding emosyon na kanyang nararamdaman. Nang magkatabi na sila sa harap ng altar, naramdaman nilang dalawa na ang lahat ng kanilang pinagdadaanan ay nagdala sa kanila ng sandaling ito. Ikaw ang aking tahanan, Maury. Ang bungad ni Pablo habang nakatingin sa mga mata ng kanyang asawa. Sa lahat ng pinagdaanan natin, sa bawat sakit at ligaya, ikaw lang ang nais kong makasama habang buhay. Salamat sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal mo. Best friends forever nga tayo. Hindi naman napigilan ni Maury ang kanyang mga luha. Pablo, ikaw ang lahat para sa akin. Hindi man tayo nagsimula sa tamang paraan, pero alam kong tayo ang nakatadhana para sa isa't isa. At handa akong harapin ang lahat. Lahat ng darating. Kasama ka. Mahal na mahal kita. Gumiti naman si Pablo at binigyan ng isang matamis na halik si Maury. Mula sa noo, ilong, hanggang sa pababa sa labi nito. Ang halik na iyon ay punong-puno ng dalisay na pagmamahal. Nang magpalitan na sila ng bagong singsing, ramdam nila na mas matibay na ang kanilang relasyon. Wala nang alinlangan, wala nang pag-aalinlangan. Puro pagmamahal at tiwala na lamang ang namamagitan sa kanila. Pagkalipas ng ilang buwan, dumating ang magandang balita. Buntis si Maury at nagbunga na rin ang kanilang pag-iibigan. Masaya-masaya si Pablo sa balitang ito at agad din sinabi na ipapangalan nila ang kanilang magiging anak na lalaki na Sevi. Bilang paggunita sa alaala at buhay ni Don Severino, ang ama ni Pablo na naging tulay upang magkatuluyan sila ni Maury. Habang lumalaki ang tiyan ni Maury, hindi naman maipaliwanag ang excitement ni Pablo. Pinaghandaan nila ang lahat, mula sa nursery ng bata hanggang sa mga bagong damit at laruan. Ngunit sa kabila ng lahat ng paghahanda, ang araw ng panganganak ay dumating ng hindi ayon sa inaasahan. At bagaman handa, hindi pa rin sila sigurado kung paanong gagawin ang mga bagay-bagay. Isang hapon habang nakahiga si Maury at nagbabasa ng libro, bigla niyang naramdaman ng matinding sakit sa kanyang tiyan. Bigla siyang napasigaw at nakayuko si Maury, hawak-hawak ang kanyang tiyan. Pablo! Oh my God, manganganak na yata ako. Aray ko, Diyos ko, Pablo! Agad namang sumugod si Pablo sa tabi ni Maury. Ngunit dahil sa sobrang kaba, imbes na makatulong ay lalo siyang naging aligaga. Ano pang gagawin ko? Saan pa mga gamit natin? Sino tatawagan ko? Sabay-sabay na tanong ni Pablo habang paikot sa loob ng bahay. Kalma lang, Pablo, huminga ka muna. Sagot naman ni Maury na kahit nasasaktan ay natatawa sa pagkalito ng kanyang asawa. Pero sa totoo lang ay napakasakit na ng kanyang tiyan na hindi na rin siya mapakali dahil sa labor. Sa wakas ay nahanap na rin ni Pablo ang kanilang hospital bag at agad sila nagtungo sa ospital. Sa kabila ng kanilang pagmamadali, hindi pa rin naiwasan ni Pablo na masakalay ang kotse ng ilang beses dahil sa sobrang kaba. Pagdating nila sa ospital, sinalubong sila ng mga nurse at dinala si Maury sa delivery room. Doon na nagsimula ang tunay na labanan. Habang sinisigawan ni Maury si Pablo na huwag siyang iiwanan, hindi naman alam ni Pablo kung saan siya lulugar. Tulungan mo ako, Pablo. Hindi mo ba nakikita? Ang sakit-sakit na. Sigaw ni Maury habang hawak-hawak ang kamay ni Pablo ng sobrang higpit. Ako rin, nahihilo na, Maury. Sagot naman ni Pablo habang halos maputol na ang daliri niya sa higpit na pagkakahawak ni Maury. Sa kalagitnaan ng proseso, tila ba nabaliw na si Pablo sa sobrang tensyon at bigla siyang humingi ng juice sa nurse. Pwede bang makahingi ng juice? Pakiramdam ko mawawalan ako ng malay. Juice? Ikaw bang manganganak? O ako? Galit na tugon ni Maury. Ngunit hindi na napigilan ang kanyang pagtawa kahit na masakit ang kanyang tiyan. Ay Pablo, Diyos ko! Hiyaw pa ni Maury.
Halos matanta na naman si Pablo. Dok, matagal pa ba? Puno ng pag-aalala niyang tanong. Kaunti na lang, relax at lalabas din ang baby boy ninyo. Now, Maury, breathe in and breathe out. Payo ng doktor. Matapos ang ilang oras ng pagtsatsaga, sa wakas ay narinig na nila ang unang iyak ng kanilang anak, si Sevi, ang kanilang munting milagro. Ay dumating na sa kanilang buhay. Nang ihatid ng doktor ang kanilang anak kay Maury, parehong napaluha sina Pablo at Maury. Hindi na mahalaga ang lahat ng sakit at hirap na dinanas nila. Ang mahalaga ay magkasama silang harapin ang bago nilang yugto bilang isang pamilya. Pagkaraan ng ilang araw, nakauwi na sila sa kanilang bahay kasama ang kanilang anak. Habang tinitingnan ni Pablo ang kanilang munting anghel na si Sevi, hindi niya naman maiwasang mapaisip kung gaano siyang kapalad na magkaroon ng pamilya. Lumapit si Maury at yumakap kay Pablo habang magkasama naman nilang pinagmasdan ang kanilang anak. Mahal na mahal ko kayo, Maury at Sevi. Ikaw ang buhay ko. At si Sevi ang bunga ng ating pagmamahalan. Bulong ni Pablo habang mahigpit na niyayakap ang kanyang mag-ina. Mahal na mahal ko kayo. Pag-uulit niya pa. Ngumiti naman si Maury at puno ng pagmamahal sa kanyang mga mata. Tayo ng pamilya ngayon, Pablo. Hindi man naging madali ang lahat. Pero alam ko na worth it ang bawat sandali. Sa bandang huli, naging maayos din ang lahat. Magkasama nilang hinarap ang bawat hamon at ngayon ay sabik na silang bumuo pa ng mga bagong alaala kasama si Sevi. Sa mga sumunod na araw habang pinapaliguan ni Pablo si Sevi, hindi niya naman maiwasang maalala ang kanyang yumaong ama. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang masaya si Don Severino at Doña Carmen para sa kanya, para sa kanilang pamilya. Ngayon, isang bagong kabanata ang kanilang sisimulan. Ang buhay nila bilang isang buong pamilya. Puno ng pagmamahal at walang hanggang pag-aalaga sa isa't isa. Ang araw ay puno ng liwanag at pag-asa habang ang paboritong pamilya ni Pablo ay naglalakad sa sementeryo na puno ng mga bulaklak. At ang kanilang munting anak na si Sevi ay abala naman sa pagtingin sa paligid. Habang si Maury at Pablo ay magkahawak kamay at puno ng pagmamalaki sa kanilang bagong buhay na magkasama. Ngayon ay plano nilang dalawin ang puntod ng magulang ni Pablo. Matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, nais nilang ihandog ang kanilang pasasalamat at pagmamahal sa mga taong naging inspirasyon sa kanilang paglalakbay. Ang ganda ng araw na to para sa ating pagdalaw, sabi ni Pablo, habang hinahaplos ang ulo ni Sevi na tila baabala sa mga tanawing naroon, sa mga magagandang ulap at sa mga nagliliparang ipon. Oo nga. Ang saya na magkasama tayong tatlo, sagot pa ni Maury, na hawak naman ang maliit na kamay ni Sevi. Ang kanilang mga mata ay nanginginig sa saya at pagmamalaki habang naglalakad sila patungo sa sementeryo. Grabe, parang dati lang, mga bata pa tayo naglalaro dito sa sementeryo. Ngayon may kasama na tayong bata. At hindi lang basta-basta bata. Anak pa nating dalawa. Dugtong pa ni Pablo habang kapwa nagre-reminisce silang dalawa ni Maury sa kanilang mga nakaraan. Pagdating nila sa puntod ng kanyang mga magulang, huminto si Pablo at tiningnan ng kanilang mga lapida. Nagsimula silang magsalita ng taimtim na dasal. Nag-aalay ng bulaklat at nagsisindi ng kandila. Salamat sa pagmamahal at panguunawa na ibinigay niyo sa akin. Ngayon ay buo na ang pamilya ko. At nais kong ipakita sa inyo na nagtagumpay kami. I'm just sad kasi hindi niyo inabutan man lamang si Sevi. Pero he's healthy boy. He's a good kid. Mabuti rin pong ama si Pablo. Sigurado ko pong nakuha niya ang katangian na yon mula sa inyo. Dugtong naman ni Maury habang buhat-buhat ang anak. Muling tinignan ni Pablo si Maury at Sevi. At sa mga sandali yon, naramdaman niya ang tunay na kaligayahan. Sumiko si Maury sa tabi ni Pablo habang binabayaran ang paggalang sa magulang ni Pablo. Mula sa kanilang mga puso, umaabot ang pagmamahal na hindi matatawaran sa mga taong nagbigay sa kanila ng pagkakataong maging pamilya. Sandali pa silang nanatili sa puntod ni Don Severino at Doña Carmen habang ikinakwento ang masayang nangyari sa kanila, lalo na ang pagdating ng kanyang baby Sevi. Nang matapos ang kanilang pagdarasal, naglakad sila sa paligid ng sementeryo.
Sa ilalim ng mataas na sikat ng araw, ang kanilang mga hakbang ay magaan at puno ng pag-asa para sa hinaharap. Si Sevi ay natuwa sa bawat dipa ng pagtulak sa sinasakyan niyang stroller na tila ba naiintindihan ang kahulugan ng kanilang pagbisita. Pablo, ang lahat ng ito ay para sa kanila at sa atin. Handa na tayong harapin ang hinaharap. Ano man ang dalhin nito sa atin? Sabi ni Maury habang naglalakad sa tabi ni Pablo. Oo, Maury. Tayo nang magkasama sa lahat ng hamon at ligaya. Sagot naman ni Pablo habang sinasadyang damhin ang malalim na koneksyon nilang tatlo bilang isang pamilya. Hindi ko na maisip ang buhay ko kung wala kayo. Ang bawat araw ay isang pagkakataon para sa atin na ipakitang pagmamahal at pagtutulungan. And that is what Dad wanted for us. Masaya ako at naisakatuparan ko din yon. Bumalik sila sa parke kung saan naglaan sila ng oras para sa isang picnic. Ang araw ay punong-puno ng laughter at saya. Habang si Sevi naman ay naglalaro sa kanyang maliit na blanket at ang kanilang magulang ay masaya na pinagmamasdan sila. Napansin ni Pablo at Maury na hindi lamang sila bumuo ng isang pamilya, kundi bumuo rin sila ng bagong alaala na magbibigay sa kanila ng lakas sa mga darating na araw. Habang sinisip-sip naman ni Sevi ang kanyang fruit pop na ipinabaon ng ina, si Maury ay naglaan ng oras upang pagmasdan ng kanyang asawa at anak. Ang bawat sandali na kasama ang kanyang pamilya ay tila isang regalo na pinapangarap niya sa bawat araw. Natupad rin sa wakas ang kanyang kahilingan. Mahal, tingnan mo, naglalakad na siya! Excited pang wika ni Maury at agad namang kinuhanan ni Pablo ng napaka-espesyal na moment na yon. Pareho silang nag-cheer para sa kanilang anak at nang mahimasmasan ay umupo na sa picnic blanket at pinagmasdan ang napakagandang tanawin. Nabalot sila ng sandaling katahimikan hanggang sa biglang magwika si Maury. Sa tingin mo, ano magiging kinabukasan natin? Tanong ni Maury habang tinutulungan si Sevi na maglakad sa paligid ng blanket. Tuwang-tuwa silang pareho habang pinapanood ang mga unang hakbang ng anak. Sigurado, magiging magandang hinaharap natin, Maury. Sagot naman ni Pablo habang yumayakap sa kanyang asawa at anak. Napangiti naman si Maury doon. Akalain mo nga naman, natamasa rin niya sa wakas ang kanyang inaasam na pag-ibig. Nakatagpo siya ng kabiyak kay Pablo at nabiyayaan pa sila ng isang supling. Sigurado rin ako ron, Pablo. Lalo pa ngayon, tatlo na tayo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo. Bulong ni Maury habang sumisilay sa labi ang isang ngiti. Hinalikan naman ni Pablo ang asawa at nakangiti rin pinagmasdan ng kanilang anak na si Sevi. Kahit ano pa man ang dumating, alam kong kaya nating harapin ang lahat. Ang pagmamahal natin sa isa't isa ang magbibigay gabay sa atin sa bawat hakbang ng ating buhay. I love you both. You two are my life, and I will do everything to protect you for all the days that I'll come. Bumalik ang kanilang mga mata sa mga mata ng kanilang anak, si Sevi, ang simbolo ng kanilang pagmamahal at pagsisikap. Ang araw na iyon ay nagpatunay na kahit gaano mang kahirap ang buhay at kahit anuman ang unos sa sumalubong sa kanila, kahit pa man mahirap at walang kasiguraduhan ng bukas, ang pagkakaroon ng pamilya at pagmamahal ang magiging sandigan nila sa pagharap ng lahat ng pagsubok. Sa ilalim ng araw, magkasama nilang tinanggap ang bawat minuto. Bawat segundo ng kanilang bagong buhay bilang pamilya. Tila ba ang mundo ay nasa kanilang mga kamay at habang magkasama silang tatlo, tiyak na handa silang harapin ang anumang hinaharap na darating. Nagtapos ang kanilang araw ng puno ng saya at pag-asa, puno ng pangako para sa kanilang hinaharap. Alam nila na ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para ipakita ang pagmamahal at pagtutulungan na magdadala sa kanila sa mas maganda at mas maliwanag na bukas. Sa bawat hakbang na kanilang tatahakin, kasama nila ang kanilang anak na si Sevi at ang kanilang pamilya ay magiging simbolo ng tunay na pagmamahal at pag-unlad. Mahirap man ang kanilang naging simula, positibo naman ang kanilang pananaw na sa mga susunod na araw, buwan at taon ay magiging maayos din ang lahat. Dahil wala na makakapaghiwalay pa sa kanilang nabuong munting pamilya na siyang puno at nang mauumapaw rin sa tunay na pagmamahalan.
Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Oh, wait. What?